Kabanata 821. Shumo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang nakapikit ang mga kamay at tahimik na sinabi, nawalan ako ng direksyon. Nais kong malaman kung anong saklaw ng All Heaven Star System ito. Ano ang pangalan ng planetang ito? Nag-isip sandali ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad bago umatras at sinabi, ito ang Western Domain at ito ang planetang Black Earth. Ano ang iyong pangalan? Tiningnan ni Wang Lin ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at hindi sumagot. Kinuha niya ang isang jade at tinignan ito gamit ang kanyang dibinong pandama. Natagpuan niya ang lokasyon ng planetang Black Earth at tinukoy ang kanyang kinaroroonan. Sa puntong ito, ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang kanang kamay ay humipo sa kanyang bag at isang jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Nag-focus ang ekspresyon niya habang tinitingnan ng jade. Nang ipadala ng pamilya Yao ang Heaven Order, inukit ng mga miyembro ng pamilya Yao ang itsura ni Shumo sa mga jade at ipinadala ito sa maraming pamilya. Kung may magbibigay ng pahiwatig tungkol sa target ng Heaven Order, bibigyan sila ng malaking gantimpala. Pumintig ang puso ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad habang tinitingnan ng jade. Maliban sa mga damit, ang taong nasa jade ay halos eksaktong katulad ng tao sa harap niya. Shumo. Siya si Shumo. Isang alon ng kaguluhan ang pumasok sa kalalakihang ito, ngunit hindi ito nakikita sa kanyang ekspresyon. Kalmado ang mukha ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at pagkatapos ay ngumiti. Ang kasamahan sa pagpapahusay ay nagmadali para makarating dito. Bakit hindi muna magpahinga ng ilang araw bago umalis? Inilabas ni Wang Lin ang jade at tiningnan ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, lalo na ang jade sa kamay ng kalalakihang ito. Kalmado niyang sinabi, walang kailangan. At pagkatapos ay tumakbo siya palayo. Sa likod niya, ang Chosen Immortal Clan ay tahimik na sumusunod. Ang daan-daang sinag ng liwanag ay mabilis na nawala sa kalawakan. Isang matandang lalaki ang tumingin kay Wang Lin at sa kanyang mga kasama na nawawala na at nagsabi, Kapatid Uyang, hindi natin alam ang pinagmulan ng mga taong ito. Bakit mo sila iniimbitahan sa ating planeta? Ngayon ay kailangan nating magtago at magpatuloy ng pagsasanay para makamit ang isang celestial title. Kapatid Chen, hindi mo ba napansin na may kakaibang pamilyar ang taong iyon? Ang mga mata ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay kumislap at inihagis ang jade sa kanyang kamay. Ang dalawang matandang lalaki ay nagulat. Pagkatapos suriin ng jade ng mabuti, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng malaki. Siya nga. Ayon sa balita, matagal na siyang nawawala. Hindi inaasahan na magpakita siya dito. Ang pamilya Yao ay nagbibigay ng gantimpala sa sinumang magbibigay ng clue. Kung magtagumpay ito, mas madali na natin makakamta ng isang celestial title. Nilapat ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ang kanyang dila at ang kanyang mga mata ay napuno ng kasakiman. Ang isa sa mga matandang lalaki ay nag-atubili at nagsabi, ngunit si Shumo ay hindi basta-basta. Kung isisiwalat natin ang kanyang lokasyon, baka maghayganti siya sa atin. Walang dapat ipag-alala. Wala siyang pagkakataon na maghayganti sa atin dahil papatayin siya ng pamilya Yao. Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay ngumisi habang kinukuha ang jade. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at agad na piniga ang jade. Naging ulap ito. Ang ulap ay gumalaw at nagsimulang magbuo ng isang malabong imahe. Isang imahe ng kabataang may napaka-aroganteng ekspresyon. Si Uyang Q ng planetang Black Earth ay binabati ang mensahero ng langit mula sa pamilya Yao. Kakatuklas ko lang ng bakas ni Shumo. Si Wang Lin ay mabilis na dumaan sa mga bituin, na sinusundan ng daan-daang sinag ng liwanag, patuloy na tumatakbo palayo. Habang lumilipad, nag-iisip si Wang Lin. Medyo kakaiba ang kalalakihang iyon. Pero hindi ko siya kilala at hindi ko siya nakatagpo noon. Baka ako lang ang magkakalungkutan. Habang iniisip ni Wang Lin, may kumislap na lamig sa kanyang mga mata at huminto siya. Ang mga kasapi ng Chosen Immortal Clan ay huminto lahat at tumingin kay Wang Lin. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang bag ng paghahawak at kinuha ang isang jade na may mapa. Matapos mag-iwan ng marka, ibinato niya ito sa matandang ninuno ng Chosen Immortal Clan. Kalmado niyang sinabi, nilagyan ko ng marka ang lokasyon ng planetang Qingling. Pumunta na kayo doon, susundan ko kayo mamaya. Tahimik na nag-isip ang matandang lalaki at tinanggap ang jade. Pagkatapos siyasatin ito, tiningnan niya si Wang Lin at magalang na nagsabi, kung ganoon, mauuna na kami. Tagapagtulong, magkikita tayo sa planetang Qingling. Tumanggo si Wang Lin at pinanood ang Chosen Immortal Clan na umalis. Nang sila'y umalis, umiwas si Wang Lin at naglakad patungo sa planetang Black Earth. May kakaibang kilos ang tatlong tao sa planetang Black Earth. May posibleng problema doon. Mas mabuting mag-ingat. Naglabas ng mga alon ng kanyang mga paa. Pagkatapos ng isang hakbang, sumunod ang isa pang hakbang at mas maraming alon ang lumitaw. Pumasok siya sa mundo ng walang hadlang. Pagkatapos ng ikatlong hakbang, siya'y tuluyang nawala.
Sa labas ng planetang Black Earth, kakalabas lang ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Ang mga mata ng kabataang nabuo mula sa ulap ay kumislap ng maliwanag. May kaunting excitement sa kanyang mukha at sinabi, "Magaling, ipapaabot ko sa pamilya ang clue na ibinigay nyo. Kung totoo, tiyak na hindi kayo mawawala ng benepisyo." Matapos niyang sabihin ito, ang ulap ay naglaho. Ang mga mata ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay puno ng kaligayahan. Tumingin siya sa kanyang dalawang kasama at tumawa. "Madali lang ito. Kailangan lang natin magbigay ng clue at tiyak na mamamatay si Shumo. Bakit pa natin papayagan ng iba na makuha ang gantimpala? Ang kalooban ng langit ang nagbigay sa atin ng pagkakataong ito, kung hindi, bakit dumating si Shumo dito at hindi sa ibang planeta ng pagpapahusay?" Tahimik na nag-isip ang dalawang matandang lalaki at napangiti ng mapait. Ngayon, wala nang magagawa para baguhin ang sitwasyon. Ngunit may kalungkutan na hindi mawala sa kanilang mga puso. Sana hindi kasing lakas ng sinasabi sa kwento si Shumo at mapatay siya ng pamilya Yao. Kung malaman niyang nalik ang kanyang lokasyon sa atin, natatakot ako. Habang sinasabi ito ng matandang lalaki, nagbago ng malaki ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa likod ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at bigla siyang napatla. Ang katawan ng isa pang matandang lalaki ay nanginig. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng hindi pagkakaintindi at sumigaw, Shumo. Sa puntong ito, ang lahat ng buhok ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad ay tumayo at isang lamig ang pumasok sa kanyang puso. Hindi siya makagalaw o lumingon, parang tinamaan ng kidlat. Isang alon ang lumitaw sa kalawakan sa likod ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad at lumabas si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na may matinding puot na nararamdaman. "May lakas kayo." Nang lumitaw si Wang Lin, ang dalawa niyang daliri ay naging espada. Sa isang hakbang, ipinahid niya ito direkta sa likod ng ulo ng kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Narinig ang tunog ng pagsabog sa loob ng kalalakihang ito. Bumuga siya ng maraming dugo at mabilis na lumipad palabas sa isang arc. Ang kanyang katawan ay gumuho at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay sinubukang tumakas. Ngunit agad itong nahuli ni Wang Lin, na puno ng galit na puot. Ang tanawing ito ay parang isang dambuhalang martilyo na tumama sa dibdib ng dalawang matandang lalaki. Nagdulot ito sa kanila ng matinding takot. Hindi nagatubili ang dalawa at agad na umatras habang sumisigaw. Kabanata 822. Dalawang stick ng insenso. Hawak ang kaluluwa ng pinagmulan ng kalagitnaang lalaki, tiningnan ni Wang Lin ng malamig ang 2 taong tumatakas sa magkaibang direksyon. Hindi siya personal na naghabol, ngunit isang anino ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Si Tashan ay dumagsa at sinundan ng mga ito. Walang hirap sa pagpatay sa 2 takot na illusory cultivators gamit ang katawan ng Celestial Yang ni Tashan na may kaakibat na physical na lakas. "Senyor, magpakita ng awa. Ang cultivation ko ay hindi madaling nakamtan. Senyor, magpakita ng awa." Ang kaluluwa ng pinagmulan ng kalagitnaang lalaki ay patuloy na nagmamakaawa sa kamay ni Wang Lin. Malasakit ang ekspresyon ni Wang Lin nang itulak ng kanyang kaliwang kamay ang kaluluwa ng pinagmulan ng kalagitnaang lalaki. Pumasok ang enerhiya ng pinagmulan sa kanyang kaliwang kamay at sinimulan niyang saliksikin ang mga alaala ng kaluluwa ng pinagmulan. Nagulat ang kaluluwa ng pinagmulan ng kalagitnaang lalaki at nagsimulang mamuo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan ay nanginginig na parabang maaari itong mag-collapse anumang oras. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan ay malupit na ini-eksamin ng isang malaking kamay, na parang naghahanap ng isang bagay. Ang matinding sakit ay sapat para halos mawalan siya ng ulirat. Sa ilalim ng sakit na ito, binalot siya ng walang katapusang pagsisisi. Ang pagsisisi ay dahan-daw ang kumalat sa kanyang kaluluwa ng pinagmulan, na nagdulot ng unti-unting pagkawala nito. Minsan, ang libu-libong taon ng cultivation ay magiging alikabok dahil sa isang maling desisyon. Nang makuha ni Wang Lin ang mga alaala ng kalagitnaang lalaki, ang mga mata ni Wang Lin ay naging mas malamig. Sa huli, siya ay parang kalahating itinutok na espada at ang napakalaking pagnanasa na pumatay ay naipon sa kanyang katawan. Murmur ni Wang Lin, "Ganito pala." Sa mga sandaling ito, narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa malayo. Ang bawat kamay ni Tashan ay hawak ang kaluluwa ng pinagmulan at isang bag ng siya ay bumalik. Gaya ng dati, ginamit ni Wang Lin ang spell ng soul searching sa 2 natitirang kaluluwa ng pinagmulan. Pinagsama ang mga alaala ng 3, nakakuha si Wang Lin ng malinaw na pag-unawa sa mga nangyari habang siya ay nakulong. Tiyak na hindi niya papayagan na makalabas ang kaluluwa ng pinagmulan ng 3 tao na nagkasala laban sa kanya. Inihagis niya ito sa soul flag upang gawing pagkain para sa Call the Wind. Tungkol sa mga bag ng 3 ito, in-check ni Wang Lin at natagpuan ng ilang mahika na mga yaman. Inalis niya ito at piniga isa-isa. Pagkatapos ay niluwa niya ang Essence Origin Energy upang gawing likido at pinagsama ito sa katawan ni Tashan.
Ang lakas ng katawan ng Celestial Guard ay pangunahing nagmumula sa mga bihirang langit na yaman na binanggit sa Celestial Jade. Ngunit matagal nang naubos ang mga langit na yaman na ito. Kaya't wala nang magawa si Wang Lin kundi gawin ang pinakamagandang bagay. Kumuha siya ng iba't ibang mga yaman para sa materyales upang patibayin ang katawan ng Celestial Guard. Mayroon ding 2 piraso ng jade sa mga bag nila. Ayon sa kanilang mga alaala, ang mga jades na ito ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa Yao family. Maaaring sabihin na ang Yao family ay nag-deploy ng malaking lakas upang harapin siya. Halos bawat cultivator sa All Heaven Star System na nasa pangalawang hakbang ay may kopya ng jade na ito. Isinasama dito ang larawan ni Wang Lin. Hawak ang 2 jades, ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot. Tiningnan niya ang malayo. Yao! Ang mga pinuno ng 4 na malaking pamilya. Anong dahilan at hinahanap nila ako? Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Marami siyang mga alitan laban sa 4 na malaking pamilya, lalo na ang Yao family. Hindi lang ang usapin ng Blood Ancestor, pati na rin ang insidente sa Batang Panginoon ng Yao family. Kasama na ang issue sa Collection Pavilion. Hindi dapat ang Blood Ancestor. Alam ng Blood Ancestor ang tunay kong pangalan, kaya kung ito ay dahil sa Blood Ancestor, hindi dapat Shumo, ang pangalan sa Heaven Order, kundi Wang Lin. Gayunpaman, maaaring dahil hindi ginamit ang tunay kong pangalan at mas pamilyar ang pangalang Shumo, kaya't nagdesisyon ang Yao family na gamitin ang pangalang Shumo para sa Heaven Order. Gayun din, ang Batang Panginoon ng Yao family na gustong patayin si Leon ay napatay ko. Sa lakas ng Yao family, tiyak may mga spell sila para malaman ang pagkamatay ng kanilang mga miyembro. Malabong dahil sa Collection Pavilion. Ang pagbagsak ng Thunder Celestial Realm ay ginagawa itong malabo. Habang nag-iisip si Wang Lin, ang puso niya ay puno ng pagnanasa na pumatay. Heaven Order. Naalala ko ang 10,000 Devil 100-Day Kill Order. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at lumipad siya paaban. Naging isang meteor siya at dumaan sa mga bituin. Masyadong malaki ang Yao family, kaya't walang ligtas na lugar sa All Heaven Star System. Gayun din, tiyak may mga tao na kasing lakas o mas malakas pa kaysa sa Blood Ancestor. Ang mga kilay ni Wang Lin ay nagimpis at ang puso niya ay naging malungkot. Habang lumilipad siya, nagkaroon ng ripple sa ilalim ng kanyang mga paa. Kalahati ng katawan niya ay nagsanib na sa mundo, ngunit hindi siya gumamit ng spatial bending. Pinanatili niyang ganito ang kalagayan habang patuloy na sumusulong. Gusto niyang kalkulahin kung gaano katagal bago magpadala ang Yao family ng mga tao para patayin siya matapos matanggap ang kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal, tumigil si Wang Lin at ang mga mata niya ay kumislap. Nakita niya ang 7 sinag ng lakas ng espada na dumaan patungo sa kanya. Kasabay nito, may 7 sinag din ng liwanag na dumating mula sa kaliwa at kanan. 7 sinag ng liwanag ang dumating mula sa likod ni Wang Lin. Parang lahat ng direksyon ay nakaharang. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at binanggit, mula nang matanggap ang impormasyon hanggang ngayon, hindi pa lumipas ang oras ng 2 insenso. Tila ang mga miyembro ng Yao family ay nakakalat sa buong All Heaven Star System. Hindi gumalaw ang katawan ni Wang Lin. Sinulyap niya ang bawat isa at kumunot ang kanyang mga mata. Hindi tama. Hindi lahat ng mga taong ito ay maaaring mula sa Yao family. Kung hindi, sobrang dami nila. Malamang, ipinadala ng Yao family ang kanilang mga miyembro sa buong All Heaven System. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila sa mga kalapit na planeta ng cultivation para mabilis akong matagpuan. Matapos tiyakin ang kanyang hinala, ang mga mata ni Wang Lin ay punong-puno ng pagnanasa na pumatay at sinabi, matagal na akong hindi pumatay. Hindi ko kayang patayin ang matanda, pero patayin ko ang mga bata habang dumarating sila. Puno ng pagnanasa na pumatay ang katawan ni Wang Lin. Hindi siya likas na mabait. Sa mga oras na ito, siya ay napapaligiran ng 28 na cultivators na puno rin ng pagnanasa na pumatay. Malinaw na ang layunin nila ay patayin siya. Sa isang pag-sweep ng kanyang divine sense, malinaw na nakita ni Wang Lin ang cultivation ng 28 cultivators. Ang 7 nasa kaliwa ang pinakamahina. Sa 7 sinag ng liwanag na ito, 4 sa kanila ay illusory cultivators at ang natitirang 3 ay mga peak ascendant cultivators, na lahat ay dumaan patungo sa kanya na puno ng pagnanasa na pumatay. Ang mga ripple sa paligid ni Wang Lin ay kumalat sa kanyang katawan nang maglakad siya patungo sa kaliwa na may malamig na ekspresyon. Sa isang saglit, nag-disappear si Wang Lin at ang mga ekspresyon ng mga cultivators ay agad na nagbago. Kasabay nito, isang ripple ang lumitaw sa tabi ng 7 sinag ng liwanag mula sa kaliwa habang lumabas si Wang Lin. Sa sandaling lumabas siya, itinuro niya ang 2 niyang daliri tulad ng isang espada at walang awa na pinutol ito pababa. Isang heavenly chop ang lumitaw ng bigla at dumaan patungo sa harap na parang isang hindi nakikitang talim. Ang 3 peak ascendant cultivators ay agad na nagbigay ng malungkot na mga ungol habang ang kanilang mga katawan ay bumagsak at namatay. May mga tunog ng papong at pagkatapos ay isang malaking ulap ng dugo ang pumuno sa lugar.
Ang ekspresyon ng natitirang apat ay labis na nagbago at agad silang nagkalat. Gayunpaman, sa mata ni Wang Lin, na nasa corporeal yang stage, sobrang bagal nila. Ang mga mata niya ay puno ng pagnanasa na pumatay habang sinundan niya ang isa sa mga illusory cultivators. Ang cultivator na ito ay isang kalagitnaang lalaki. Habang humaharap sa paghabol ni Wang Lin, nagpakita siya ng isang mabagsik na tingin. Ginawa ng kanyang kamay ang isang seal at ang enerhiya ng pinagmulan sa kanyang katawan ay sumabog. Nais niyang gamitin ang isang spell ng enerhiya ng pinagmulan. Ipinakita ni Wang Lin ang isang pang-aasar habang ang kanyang katawan ay kumislap at itinuro ang kanyang daliri pasulong. Biglang tumigil ang kalalakihang nasa gitnang edad at sumugod si Wang Lin. Ang paa ni Wang Lin ay tumapak sa noo ng kalalakihang nasa gitnang edad, parang ginagamit niya ito bilang hagdang-hagdang bato. Isang malakas na tunog ang sumabog, at pagkatapos ay pumutok ang katawan ng kalalakihan at lumipad palabas ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan sa takot. Gayunpaman, isang itim na ulap ang lumabas mula sa bandila ng kaluluwa na kinuha ni Wang Lin at binalot ang kaluluwa ng pinagmulan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata at 4 na tao na ang pinatay ni Wang Lin. Puno ng amoy ng dugo ang paligid. Sa puntong ito, mabilis na lumapit ang 3 grupo kay Wang Lin. Ang mga sigaw at hiyaw ay pumuno sa kalangitan ng mga bituin habang ang iba't ibang mahika at spell ay ginamit ng mga cultivator, at lahat ng ito ay tinutok kay Wang Lin. Ang pinakamalakas na mga atake ay nagmula sa 3 tao. Lahat sila ay matatandang lalaki at ang kanilang mga cultivation ay hindi hihigit sa lakas ni Wang Lin. Isa pa nga sa kanila ay medyo mas mataas pa kay Wang Lin, umabot na sa rurok ng corporeal yang stage. Walang anuman ang lakas ni Wang Lin, kung ang atake ng higit sa 20 cultivators ay tatama sa kanyang katawan, kung hindi siya mamamatay, tiyak na siya ay magkakaroon ng malubhang pinsala. Ngunit ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado. Ipinakita ng kanyang mga mata ang malamig na titig at ang intensyon ng pagpatay sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na lumalakas. Humakbang siya pasulong. Nang siya ay lumilipad kanina, hindi siya hindi handa. Nananatili siyang kalahating pinagsama sa mundo, dahil sa ilalim ng kalagayang ito, mas mabilis niyang magagamit ang spatial bending. Sa isang hakbang, naglaho ang katawan ni Wang Lin at ang mga atake na bigla nawala ang target ay lahat ay pinalampas. Biglang lumitaw ang katawan ni Wang Lin sa likod ng isang cultivator ng corporeal yang. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, ginamit niya ang heavenly chop ng walang pag-aalinlangan. Ang katawan ng cultivator ay kumilos bago pa man siya makapag-react. Ang cultivator na ito ay nasa corporeal yang stage, kaya't inactivate niya ang kanyang pinagmulan ng enerhiya upang labanan. Nang siya ay nagfo-form ng seal habang hindi pinapansin ang sakit mula sa kanyang katawan, biglang ipinatong ni Wang Lin ang daliri niya sa kanyang likod. Sumabog ang katawan ng cultivator ng may malakas na tunog. Pagkalabas ng kanyang kaluluwa, agad itong nahuli ng bandila ng kaluluwa. Kasabay nito, kumakbang si Wang Lin pabalik at muling naglaho. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Nang mag-react ang mga cultivator sa paligid, si Wang Lin ay nawawala na. Nakita ni Wang Lin ang landas patungo sa ikatlong hakbang at natutunan na ang spatial bending. Maaari siyang maging ganap na hindi matitinag sa ganitong klase ng labanan. Ganito ang paraan kung paano ginamit ni Celestial Lord Xing Shui ito upang makipaglaban sa daan-daang cultivators nang hindi tinatamaan. Nakuha ni Wang Lin ang kaalaman mula sa kanya. Kabanata 823. Yao Changdong. Ang kakaibang paraan ng pagpatay na ito ay labis na ikinagulat ng mga cultivator sa paligid at ang ekspresyon ng matandang lalaki sa tuktok ng corporeal yang stage ay naging sobrang madilim. Ramdam niyang ang cultivation ng kalaban ay halos kasing lakas ng kanya at bahagyang higit pa. Ngunit, ang kakaibang spell na ginamit ng kalaban ay talagang ikinakatakot niya. Hindi ito teleportation o greater teleportation. Ang sabi ng matandang lalaki na may malungkot na ekspresyon habang hinawakan ang kanyang bag at kumuha ng isang pilak na kampana. Agad niyang inalag ang kampana. Ang tunog ng kampana ay nagdulot ng malakas na alon na kumalat. Nakialam ito sa pinagmulan ng enerhiya sa paligid ng lugar. Mayroon pang 22 na natitira. Ang katawan ni Wang Lin ay kumislap at lumitaw sa likod ng isang cultivator na nasa tuktok ng late stage ascendant. Habang ang mga mata ng cultivator ay kumurap, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kamay at ginamit ang heavenly chop. Walang sword energy, ngunit ang katawan ng cultivator ay nahati at bumagsak. Tungkol naman sa kanyang kaluluwa ng pinagmulan, hindi ito sapat na malakas upang makuha ang pansin ni Wang Lin, ngunit ito ay agad na nakuha ng soul flag. Kasabay nito, tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki na tumutunog ng kampana. Ang kayamanang iyon ay medyo kakaiba. Kaya nitong guluhin ang pinagmulan ng enerhiya sa paligid. Bagamat hindi ito gaanong nakaapekto kay Wang Lin, kung magpapatuloy ito, maaaring magpabagal ito kay Wang Lin. Habang umungol siya ng malamig, isang anino ang kumislap sa likod ni Wang Lin at si Tashan ay lumabas. Hindi pinansin ni Tashan ang mga cultivator sa paligid at sumugod patungo sa matandang lalaki.
Habang lumilipad si Tashan, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at itinapon ng isang suntok. Ang suntok niya ay bumasag sa sound barrier at tumama patungo sa matandang lalaki. Ang laban ng dalawa ay labis na matindi at ang mga pagsabog ay umaalingaw sa buong paligid. Patuloy na umatras ang matandang lalaki habang ginagamit ang iba't ibang spell, ngunit ang ekspresyon niya ay sobrang malungkot. Ang anumang spell at kayamanang tumama kay Tashan ay walang epekto sa kanya. Parang hindi siya nakakaramdam ng sakit at may katawan ng bakal, patuloy siyang umaatake. Sa sandaling sumugod si Tashan, si Wang Lin ay kumuha ng isang hakbang. Ngayong pagkakataon, hindi siya nag-merge sa mundo kundi binuka ang kanyang bibig upang hayaan ang Celestial Sealing Stamp na lumabas. Pinalaki ito hanggang umabot ng 100 feet at saka walang awa na pinabagsak. Ang Celestial Sealing Stamp ay nagdulot ng malakas na pagsabog ng tumama. Nagbago ang mga ekspresyon ng dalawang cultivator sa ilalim nito at nais nilang tumakas. Ngunit, sa sandaling iyon, sinabi ni Wang Lin, "Seal," at isang malaking bilang ng mga seal ang lumipad mula sa Celestial Sealing Stamp. Agad nitong tinataka ng lahat ng paraan ng pagtakas ng dalawang cultivator. Kasabay nito, ang stamp ay tumama at ang kanilang mga katawan ay sumabog ng may malakas na tunog. Pati ang kanilang mga kaluluwa ng pinagmulan ay nabasag, ngunit hindi sila nawala. Sa halip, isang kumislap ng gintong liwanag ang sumak at ang kanilang mga kaluluwa ng pinagmulan ay kinuha ng Celestial Sealing Stamp. Sa daan-daang libong gintong mga ron sa Celestial Sealing Stamp, dalawa sa mga ito ay lumiwanag ng higit kaysa dati. Parang naging buhay sila, at malinaw na naiiba sila sa iba. Medyo nagulat si Wang Lin. Hindi niya inisip na magkakaroon ng ganitong kakaibang epekto ang Celestial Sealing Stamp, ngunit malinaw na hindi ito ang tamang panahon upang mag-isip tungkol dito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at siya ay ngumisi ng may puot habang ang kanyang katawan ay naglaho, dahilan upang lahat ng mga atake na nakatapat sa kanya ay pumalpak. Ang malamig na ngisi ni Wang Lin ay nagdulot ng malamig na pakiramdam sa mga cultivator sa paligid. Bukod sa matandang lalaki na patuloy na nakikipaglaban kay Tashan, may natitira pang 7 cultivator sa tuktok ng late stage ascendant. Sa puntong ito, tunay na natatakot sila, at ang prestihiyo ni Shumo ay nagbigay ng takot sa kanilang mga puso. Ang mga bulong-bulungan tungkol kay Shumo ay umuukit sa kanilang isipan. Ang 7 natakot at agad na nagsimula ng umatras at mag-teleport palayo. Ramdam nila ang malaking pagsisisi. Hindi nila dapat pinakinggan ang utos ng pamilya Yao na hadlangan si Shumo. Hindi kayo makakatakas. Ang divine sense ni Wang Lin ay umalingaw sa walang laman na kalangitan. Kasabay nito, ang pinagmulan ng enerhiya sa paligid ay nagsimulang magbago ng napakabilis. Pinilit silang itaboy mula sa walang laman na kalangitan mula sa kanilang mga teleportations. Ang anyo ni Wang Lin ay mabilis na tumakbo bilang isang sinag ng liwanag at dumaan sa lahat ng 7 cultivator sa isang kisap mata. Malaking dami ng dugo ang sumabog habang dumadaan si Wang Lin sa kanilang 7. May sunod-sunod na tunog ng pagsabog habang ang bawat katawan nila ay bumagsak at namatay. Sa malayo, tumigil si Wang Lin at dinilaan ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay naging pula mula sa intensyon ng pagpatay at tiningnan ng mga cultivator na hindi kalayuan. Dahan-dahan niyang sinabi, "May 13 na natitira." Ang mga ekspresyon ng mga 13 cultivator ay naging mapatla at madilim. Lahat sila ay tumingin kay Wang Lin, at sa kanilang mga mata, si Wang Lin ay parang isang lobo. Ang reputasyon ni Shumo ay umuukit sa kanilang mga puso. Isang cultivator ng illusory ng kumagat ng kanyang ngipin at agad na nag-form ng sail. Ang pinagmulan ng enerhiya sa kanyang katawan ay umikot at isang puting liwanag ang lumitaw sa harap niya. Sa isang kisap mata, ang puting liwanag ay naging isang malaking espada at pagkatapos ay umubos siya ng Essence Origin Energy. Agad naging malupit ang malaking espada, na parabang kayang punatan ang kalawakan. Ang karamihan sa mga cultivator sa paligid niya ay naglabas din ng mga hiyaw. Lalo na ang huling cultivator ng Corporeal Yang ay pinatama ang kanyang bag ng paghawak at nagpakita ng walang katapusang itim na mga karayom. Itinuturo niya kay Wang Lin at lahat ng mga karayom ay tumalima patungo kay Wang Lin. Sa likod niya, ang mga natitirang cultivator ay gumamit ng kanilang mga spell at nagsugod ng walang pag-aalinlangan. Mabilis sila at halos agad na nakalapit. Ang intensyon ng pagpatay ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay umatras at muling naglaho ng walang bakas. Sa sandaling nawalan siya ng bakas, ang cultivator ng Corporeal Yang ay agad na binuksan ang kanyang mga braso at sumigaw, teleport at guluhin ang natural na puwersa sa paligid. Pagkasabi nito, ang lahat ng mga cultivator ay nag-teleport sa kanilang lugar. Nang magsimula silang mag-teleport, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang kumislap ng pabalik-balik. Kasabay nito, isang malakas na alon ang kumalat ng higit sa 1,000 talampakan at ang kalawakan sa paligid ay nagsimulang magbaluktot. Matatalino, pero hindi sapat. Si Wang Lin ay kumuha ng isang hakbang. Parang walang epekto ang alon na iyon sa kanya.
Nang siya ay lumitaw, agad niyang pinindot ang kanyang daliri sa noo ng isang cultivator na matatag na sumuko sa kanyang katawan at tumakas gamit ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan. Sumabog ang katawan ng cultivator sa isang ulap ng dugo. Tungkol sa kaluluwa ng pinagmulan, tumakas ito ng higit sa 1,000 talampakan at hindi lumingon. Habang tumatakas ang kaluluwa ng pinagmulan, sumigaw ito, kasama sa cultivator Shumo, mula ngayon, walang pamilyang sa planeta ng Lingning ang makikialam sa bagay sa pagitan mo at ng pamilya Yao. Pakawalan mo ako. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at hindi siya sumunod. Sa puntong iyon, ang cultivator ng corporeal yang ay umungol at ang mga itim na karayom ay kumislap ng itim na liwanag. Tumusok sila patungo kay Wang Lin tulad ng ulan. Habang si Wang Lin ay ngumingisi ng malamig, inangat niya ang kanyang kanang kamay at ang Wither Dao Pair ay lumitaw. Isang masamang aura ang bumalot sa hangin at ang kulay abong liwanag ay lumitaw sa mga itim na karayom. Sa isang iglap, naging bato ang mga ito. Kasabay nito, ang kulay abong liwanag ay lumitaw sa mga paa ng 3 tao, kabilang ang cultivator ng corporeal yang. Si Wang Lin ay humakbang pasulong at itinutok ang kanyang daliri sa kanilang mga noo. Ang kanilang mga katawan ay sumabog at sila ay namatay. May 9 na natitira. Ang boses ni Wang Lin ay puno ng walang katapusang lamig. Habang ang mga cultivator ay puno ng takot, muli siyang naglaho. Sa puntong ito, maliban sa matandang lalaki na patuloy na nakikipaglaban kay Tashan, ang natitirang 8 tao ay hindi nag-atubiling sumuko. Kumpara sa mga benepisyong ipinangako ng pamilya Yao, mas mahalaga ang kanilang buhay. Malinaw na si Shumo ay hindi isang tao na maaari nilang labanan. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kakaibang spell, walang gaano silang laban kay Shumo. Maliban na lamang kung ang kanilang mga cultivation ay napakataas, magiging napakahirap patumbahin si Shumo. Ang 8 tao ay hindi nag-atubiling tumakas. Mabilis silang umatras at naghiwa-hiwalay sa 8 magkaibang direksyon. Ang intensyon ng pagpatay sa mga mata ni Wang Lin ay hindi kumupas, kundi lumakas pa. Ang kanyang aura ay parang baha habang ang 8 tao ay tumatakas. Si Wang Lin ay kumuha ng isang hakbang pasulong at ginulangan ang mga alon ng pinagmulan ng enerhiya sa paligid ng lugar, dahilan upang hindi makapag-teleport ang 8 tao para sa isang mabilis na pagtakas. Sa isang kaisipan, ang Celestial Sealing Stamp ay humabol sa isa sa kanila. Tungkol sa Wither Dao Pair, ito rin ay sumugod patungo sa isa sa kanila. Kasabay nito, pinataman ni Wang Lin ang kanyang bag ng paghawak at lumitaw ang Celestial Sword. Si Shu Liguo ay lumabas, at nang hindi nagbigay ng anumang utos si Wang Lin, naglabas siya ng isang kakaibang sigaw habang sinugod ang isa sa mga tumatakbong cultivator. Si Shu Liguo ay may takot sa kanyang puso. Bagamat namanan niya ang sinaunang intensyon ng espada, hindi pa siya nakipaglaban sa isang illusory cultivator. Sa sandaling ito, siya ay tahimik na nag-iisip, "Putya, ibubuhos ko na lahat, ibubuhos ko na lahat." 3 mga yaman ang nagsimulang habulin ng 3 iba't ibang tao. Si Wang Lin ay naglakad ng isang hakbang pasulong at biglang nawala. Sa halos isang iglap, si Wang Lin ay lumitaw sa tabi ng isang nagtatakas na cultivator. Ang ekspresyon ng cultivator ay puno ng takot at malapit na itong magsalita nang pinindot ni Wang Lin ang kanyang daliri sa pagitan ng kilay ng tao gamit ang kanyang corporeal yang cultivation. Pagkaalis ng daliri ni Wang Lin, siya ay muling nawala. Sandali pagkatapos, ang Celestial Sealing Stamp at ang Wither Dao Pair ay bumalik din. Tanging si Shu Liguo lang ang hindi pa bumalik. Nagsumpa siya habang kinokontrol ang Celestial Sword upang umatake. Ang Illusory Cultivator ay may isang sobrang malungkot na ekspresyon. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa espiritu ng espada. Nakita niyang isa-isang namamatay ang kanyang mga kasamahan na tumakas, at ang takot sa kanyang puso ay umabot sa rurok. Ang sumpa mula sa espiritu ng espada ay labis siyang inis. Inactivate niya ang origin energy sa kanyang katawan at nagdulot ng isang pagsabog na tumulak kay Shu Liguo palayo. Ayaw niyang makipaglaban, kaya't lumipad siya ng 1,000 talampakan at malapit nang mag-teleport palayo. Gayunpaman, sa sandaling mag-teleport siya, ang kanyang mga mata ay kumurap nang makita niyang ang mga daliri ni Wang Lin ay tumama na sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang tao ay bumagsak at ang kanyang origin soul ay nahulog sa mga kamay ni Wang Lin. Walang emosyon sa mukha ni Wang Lin habang binabaybay ng kanyang mga mata si Shu Liguo at malamig na nagsabi, "Hindi ko kailangan ng mga mahihina." Ang puso ni Shu Liguo ay tumigil sa takot at agad niyang pinatpat ang kanyang dibdib at nag-flutter, "Master, huwag mag-alala, ako." Bago pa makumplito ni Shu Liguo ang kanyang sinasabi, si Wang Lin ay mabilis na tumakbo papunta sa lugar kung saan nakikipaglaban si Tashan. "Ikaw na lang ang natira." Ang boses na puno ng puot ay kumalat na parang hangin. Ang matandang lalaki na nakikipaglaban kay Tashan ay nagpakita ng isang mapait na ekspresyon. Sa sandaling ito, isang makapal na sinag ng espada ang dumaan ng may aura na parang paputol ng kalawakan. Ang matandang corporeal yang na nakikipaglaban kay Tashan ay nag-relax ng kaunti at nag-isip, "Dumating na rin ang pamilya Yao at natapos ko na ang aking misyon na harangan si Shumo."
Isang tao ang lumitaw mula sa loob ng sinag ng enerhiya ng espada. Siya ay ang parehong batang lalaki na lumitaw ng durugan ng isang kalalakihang may edad ang Jade. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at may konting kagalakan sa mga ito. Shumo. Hindi ko akalain na makikita kita. Ako si Yao Changdong, makakakuha ako ng malaking merito sa pagkakataong ito. Kabanata 824. Mga kaisipan ng Blood God Bahagi 1. Pumikit ang mga mata ni Wang Lin. Nang pinatay niya ang mga tao, napansin niyang wala ni isa sa mga miyembro ng pamilya Yao sa kanila. Sila ay niloko lamang ng gantimpala na inaalok ng pamilya Yao. Wala ni isang tao na pinatay niya ang makakasakit sa pamilya Yao. Kung talagang nais niyang sakta ng pamilya Yao, kailangan niyang patayin ang mga miyembro ng pamilya Yao. Kung nais ng pamilya Yao na patayin ako, kailangan ko munang lipulin ang mga miyembro ng pamilya Yao. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tumindi ang galit sa kanyang mga mata. Ang miyembro ng pamilya Yao na papalapit ay nakatawid na sa yin at yang na yugto at nasa Nirvana Scryer na yugto. Mahalaga ang mga maagang yugto ng Nirvana Scryer. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kagalakan ng labanan. Mula nang maabot niya ang corporeal yang na yugto, hindi pa siya nakipaglaban sa isang tunay na Nirvana Scryer na naglalakbay. Sa sandaling iyon, puno siya ng galit, ngunit kasabay nito, ang walang katapusang kaligayahan ng labanang pumuno sa kanyang puso. Habang lumalapit ang enerhiya ng espada, mabilis na tumakbo si Wang Lin. Kailangan niyang harapin ang corporeal yang na naglalakbay bago dumating ang isa pang isa. Kung magsanib sila, agad siyang mapapahina. Ang matandang lalaki sa corporeal yang ay kumalma at hindi nag-atubiling umatras. Hindi na niya nais makipaglaban kay Tashan dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay tulungan ng miyembro ng pamilya Yao na tapusin ang kanyang misyon at makuha ang gantimpala. Nang magsimula siyang umatras, hinabol siya ni Tashan sa utos ni Wang Lin. Ang kanyang kamao ay kumislap ng maliwanag habang patuloy na binobomba ang matandang lalaki. Ang isang malalakas na tunog na kumakalat sa buong kalawakan ay narinig habang patuloy na umaatres ang matandang lalaki at gumagamit ng mga spell upang harangan ang mga palo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng pula at tumakbo siya patungo sa sinag ng enerhiya ng espada na pag-aari ng miyembro ng pamilya Yao. Para siyang isang meteor at mabilis na tumakbo ng malayo. Nagpakita ng ngiti si Yao Changdong. May konting pagkabigo sa kanyang mukha, at mas mabilis siyang lumipad. Nang makita ng cultivator ng corporeal yang ang eksenang ito, nakaramdam siya ng kapayapaan. Gayunpaman, nag-iingat pa rin siya dahil ang kakaibang galaw ni Wang Lin ay nagdulot ng lamig sa kanyang puso. Kung dumating na ang miyembro ng pamilya Yao, hindi na ako dapat alalahanin ni Shumo. Patuloy na umaatres ang matandang lalaki mula sa mga atake ni Tashan. Kumislap ang kanyang mga mata habang tinatanaw ang papalapit na si Wang Lin patungo kay Yao Changdong. Mas lalong kumalma siya habang lumalayo sa Wang Lin. Ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Tashan ay kumislap ng ilang beses na mas maliwanag kaysa dati. Ang ginaw ng kanyang katawan ay napakabigat. Kung may mortal na nakakita nito, agad silang magiging bulag. Kahit ang mga cultivator ay makakaranas ng sakit sa mata. Bagaman ang matandang lalaki ay nasa corporeal yang na yugto, malapit siya kay Tashan. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng matandang lalaki ay kumurap at hindi siya makakita ng malinaw. Habang papalabas ang kanyang diwa, dumating ang matinding atake ni Tashan, na pumilit sa matandang lalaki na magtuon ng pansin sa mga atake ni Tashan. Habang ang mga mata ng matandang lalaki ay naharang ng gintong liwanag, umusad si Wang Lin ng mabilis habang tumatakbo patungo kay Yao Changdong. Lumitaw ang mga ripple sa ilalim ng kanyang mga paa at agad na nawala si Wang Lin. Sa sandaling mawala siya, kahit na hindi nakita ng matandang lalaki, naramdaman ng kanyang isipan ang panginginig at kumurap ang kanyang mga mata. Hindi siya nagatubiling gamitin ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan at pinakawalan ito ng mabilis, lumilikha ng malaking pagkabagsak ng orihinal na enerhiya. Ang isang vortex ay nabuo mula sa lahat ng orihinal na enerhiya. Ngunit huli na. Ang figure ni Wang Lin ay lumitaw sa likod ng matandang lalaki nang eksaktong dumating ang mga vortex. Ang kanyang mga daliri ay puno ng orihinal na enerhiya at walang awan niyang inatake ang matandang lalaki. Hindi pa nabuo ang vortex ng orihinal na enerhiya ng matandang lalaki nang dama po ang daliri ni Wang Lin sa likod ng matandang lalaki. Ang mukha ng matandang lalaki ay naging mapatla at pinigilan niyang bumuga ng dugo. Habang dumadaan ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan, nais niyang gamitin ang atake ni Wang Lin upang makaligtas. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Tashan ay kumislap ng maliwanag at ang tato sa kanyang noo ay natunaw sa kanyang kanang kamao. Nang papatakas na ang matandang lalaki, dama po ang kamao ni Tashan sa kanya. Ang kamaong ito ay nagdulot ng isang serye ng mga sonic boom na kumalat sa buong kalawakan. Ang matandang lalaki ay karapat-dapat sa pagiging isang pinakamataas na corporeal yang cultivator. Spat siya ng isang bangkos ng orihinal na enerhiya sa sandaling ito ng panganib at lumikha ng isang shield.
Dama po ang kamao ni Tashan sa Shield, na nagdulot ng pagkalas nito, at itinapon ng matandang lalaki pabalik. Ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng galit habang hindi na niya kayang pigilin ang dugo at nag-ubos siya ng dugo. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naging isang madugong anino at mabilis siyang nagsanib sa dugo sa harap niya. Ang kanyang figure ay naging parang multo at nakaligtas siya sa pinagsamang atake ni Wang Lin at Tashan. Nagngangalit ang mukha ni Wang Lin. Nang gamitin ng matandang lalaki ang dugo upang makatakas, itinaas niya ang kanang kamay at pinutol ito. Agad na lumitaw ang Heavenly Chop at hinati ang nagtatakas na madugong anino sa dalawa. Ang matandang lalaki ng pinakamataas na corporeal yang ay nagpakawala ng isang matinding sigaw. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay napakulong sa isang liwanag ng dugo at tumakas ito, iniwan ang kanyang katawan. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Wala ng oras si Wang Lin upang habulin, kaya't itinaas niya ang kamay at bumuo ng isang seal. Agad na lumitaw ang Celestial Sealing Stamp sa harap niya at bumuo ng isang shield. Biglang nagbago ang direksyon ng enerhiya ng espada ni Yao Changdong at dumapo ng direkta sa Celestial Sealing Stamp. Nang harangan ng Celestial Sealing Stamp ito, isang nakabibinging tunog ang kumalat sa buong kalawakan. Normal lang ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay nagwawala. Sa ilalim ng epekto ng enerhiya ng espada, napilitang umatras ang Celestial Sealing Stamp at napilitang umatras si Wang Lin kasama ito. Tanging pagkatapos niyang umatras ng 100 talampakan ay siya nakapagpahinga. Ang pangatlong henerasyon ng pamilya Yao, si Yao Changdong. Nang mawala ang liwanag, isang batang lalaki na nakasuot ng puti ang tumingin ng mayabang kay Wang Lin. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang 30 paa na espada. Hindi pa nakita ni Wang Lin ang ganitong kalaking lumilipad na espada. Naglalabas ito ng matinding enerhiya ng espada na kayang sirain ang espasyo. Shumo, ang makatagpo sa akin ay iyong kapalaran. Kung nakatagpo ka ng ibang miyembro ng pamilya Yao, marahil ay tinanggap nila ang iyong mga paghingi ng tawad. Ngunit, sa harap ko, si Yao Changdong, walang silbi ang iyong mga hiling. Si Yao Changdong ay tumingin ng mayabang at iniisip, kailangan ko itong tapusin bago dumating si Yao Binyan. Kung hindi, maagaw ang kredito ng malamig na babaeng yun. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado at ang kanyang mga mata ay malamig. Napansin na niya na ang mga cultivator mula sa All Heaven Star System ay may mataas na pagpapahalaga sa kanilang sarili. Ang ganitong pagmamataas ay nabuo mula sa modelo ng pamilya ng mga cultivators dito. Iba ito sa lahat ng laban at panlilinlang sa Alliance Star System. Dahan-daang tumanggo si Wang Lin habang hinawakan ang kanyang mga kamay na parang magsasalita. Ngunit sa sandaling ito, lumabas ang orihinal na enerhiya mula sa kanyang bibig at bumuo ng isang ilusyonaryong espada na tumakbo patungo kay Yao Changdong ng matinding bilis. Kasabay nito, isang hakbang na ginawa ni Wang Lin at nawala siya sa kawalan. Ang espada na binuo mula sa orihinal na enerhiya ay napakabilis at damapo kay Yao Changdong ng isang saglit. Kumislap ang mga mata ni Yao Changdong at naglabas siya ng malamig na hininga. Ang kanang kamay niya ay bumuo ng seal at itinulak ito. Isang pagsabog ng berdeng liwanag ang dumating mula sa kanyang kamay at naging isang kalansay na nagtatangkang lamunin ang espada. Nang itinaas niya ang kanang kamay, isang ripple ang lumitaw sa likod niya at lumabas si Wang Lin. Pinipigilan ni Wang Lin ang dalawang daliri. Hindi siya tumingin sa resulta at agad na nawala muli. Ang ekspresyon ni Yao Changdong ay nagiging madilim. Nang lumitaw si Wang Lin, agad siyang lumiko at dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi tinamaan ang mga sinag kay Wang Lin at dumaan sa kawalan. Sa sandaling ito, nagsimulang umikot ang Celestial Sealing Stamp at bumagsak patungo kay Yao Changdong ng may napakabigat na presyon. Daan-daang gintong rune ang kumislap sa Celestial Sealing Stamp at lumabas isa-isa. Ang walang katapusang gintong runes ay mabilis na bumangon patungo kay Yao Changdong upang siyang takpan. Habang tumitingala si Yao Changdong na may madilim na ekspresyon, muling lumitaw si Wang Lin sa tabi niya at nagpadala ng Heavenly Chop. Mabilis na umiwas si Yao Changdong ngunit nabigo pa rin. Ang figure ni Wang Lin ay parang multo habang bumagsak ang Celestial Sealing Stamp. Patuloy siyang lilito sa tabi ni Yao Changdong at laging isang atake lang ang ginagawa bago mawala muli. Bunga nito, ang ekspresyon ni Yao Changdong ay lalong naging malungkot. Bagaman hindi gaanong malakas ang mga atake ni Wang Lin para sa kanya, kailangan pa rin niyang magtuon. Sa bawat pagkakataon na lumitaw si Wang Lin, kailangan niyang mag-react agad. Ngunit hindi man lang niya maabot ang anino ni Wang Lin. Ang ganitong kakaibang estilo ng pakikipaglaban ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkainis. Bagaman hindi marami ang laban na naranasan ni Yao Changdong, tiyak na hindi ito kakaunti, ngunit hindi pa siya nakakaranas ng ganitong labanan. Matapos dumura si Wang Lin ng isang bangkos ng orihinal na enerhiya at itaas ang kamay upang magpakawala, nawalan siya ng inisyatiba. Kailangan niyang maging alerto at hindi pwedeng mag-umpisa ng atake.
Habang siya ay nagbabalik loob at handang magtangkang sumugod upang gumanti gamit ang kanyang spell, dumating ang 100 poong talampakang tatak. Pinagmumulan ito ng higit pang pagkainis kay Yao Changdong. Sa puntong ito, pinalakas pa ng rumbling na tunog at ang mga hindi mabilang na gintong mga rune na lumipad patungo sa kanya. Kasama rin ang misteryosong anyo na patuloy na umaatake sa kanya. Ang mga mata ni Yao Changdong ay puno ng puot na may layuning pumatay. Ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at ang malaking espada sa ilalim niya ay nagbigay ng malakas na espada na intensyon. Ang malaking espada ay nahati sa 19 na mas maliliit na espada na nagsimulang umiikot upang makabuo ng isang kakaibang sword array. Pagkatapos, ang sword array ay biglang sumugod. Nang sumugod ang 19 na espada, ang makapal na origin energy ay kumalat mula sa sword array, na nagbunsod ng isang bagyong enerhiya. Ang sword formation ay umiikot sa paligid ni Yao Changdong, at ang origin energy sa loob ng lugar ay nagsimulang magbago at si Wang Lin ay lumitaw 1,000 talampakan ng layo. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig habang tinitingnan ang harapan. Seal. Isang sigaw mula kay Wang Lin. Kasabay nito, mas maraming gintong rune ang nagmadaling dumaan sa pamamagitan ng vortex na nabuo mula sa sword array. Ang celestial sealing stamp ay bumagsak ng may malakas na tunog. Sa loob ng sword array, ang mga ugat ni Yao Changdong ay namaga. Bigla niyang itinagilid ang kanyang ulo at ang kanyang kamay ay bumuo ng seal. Ang sword array ay umiikot ng mas mabilis at itinuro niya pataas. Ang sword array ay agad na sumugod at tinamaan ang celestial sealing stamp na pabagsak. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at tumigil ang pagbaba ng celestial sealing stamp. Agad na naglakad si Yao Changdong at papalabas na sana ng saklaw ng celestial sealing stamp. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Ta Shan sa tabi niya at nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na suntok. Ang kalooban ng pagpatay ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin habang iniunat ang kanyang kanang kamay at ang celestial sword ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Si Xu Liguo ay nakabalik na sa espada. Itinaas ni Wang Lin ang celestial sword at ang origin energy sa kanyang katawan ay sumabog at walang awang pinabagsak ito. 1 beses, 2 beses, 3 beses, 10 beses, 20 beses. Ang 20 heavenly chops ay kumain ng halos lahat ng origin energy ni Wang Lin. Gayunpaman, agad itong nagsanib upang maging isang napakalaking sinag ng espada at tumilapon patungo kay Yao Changdong. Ipinakita ni Yao Changdong ang isang matinding ekspresyon habang ang sword array ay umiikot ng mabilis at tumama sa kamao ni Ta Shan. Ang mukha ni Ta Shan ay naging mapotla, ngunit hindi siya umatras at nagpa siya na maghagis ng isa pang suntok. Sa sandaling ito, dumating ang heavenly chop at tumama sa vortex sa paligid ni Yao Changdong. Binuwag nito ang vortex at sumugod patungo kay Yao Changdong. Kasabay nito, isang malaking halaga ng gintong rune ang pumasok sa pamamagitan ng bukas na nagawa ng heavenly chop at mabilis na nisil si Yao Changdong. Pagkatapos gamitin ang heavenly chop, hindi tumigil si Wang Lin. Tumapak siya at nawalan siya ng katawan. Nang magbalik siya, nandoon siya sa ibabaw ng celestial sealing stamp at umupo sa ibabaw nito. Ang parehong mga kamay niya ay bumuo ng seal at pinindot sa gilid. Puno ng lahat ng origin energy ni Wang Lin ang celestial sealing stamp at bumagsak patungo kay Yao Changdong. Sa puntong ito, ang seal, ang heavenly chop, ang kamao ni Ta Shan, at ang celestial sealing stamp ay sabay-sabay na sumugod kay Yao Changdong. Nang bumagsak ang celestial sealing stamp, isang malakas na tunog ang umalingaw sa buong kalangitan. Ang malalakas na tunog ay napakabigat na narinig ito ng lahat ng tao sa loob ng mga 10,000 kilometro na parang isang planeta ng pagsasanay na bumagsak. Kabanata 825. Mga kaisipan ng Blood God Bahagi 2. Isang malakas na utos ng galit ang sumabog mula sa ilalim ng celestial sealing stamp. Isang nakakatakot at nakakapasong aura ang biglang nagsimulang kumalat ng mabilis. Sa sandaling bumagsak ang celestial sealing stamp, tinulak ito ng lakas na ito. Ang mga hindi mabilang na gintong rune ay napunit ng lakas na ito at patuloy na tinulak pabalik. Narinig ang tunog ng pagsabog mula sa kamao ni Ta Shan at ang kanyang kanang kamao ay nabasag. Pati kalahati ng kanyang katawan ay naapektuhan ng mga alon ng lakas at siya ay itinapon ng malayo. Sa puntong ito, ang matikas at mapagmataas na si Yao Changdong ay nawala na. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga damit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. May isang bead na kasing laki ng kamao sa harapan ng kanyang katawan. Ang tawag dito ay bead, ngunit mas tama siguro kung ito ay tawaging sentro ng isang cultivator. Ang sentrong ito ang sumipsip ng lahat ng mga atake mula kanina at pinayagan si Yao Changdong na maging malupit na kalagayan pero hindi nagkaroon ng kahit na anong sugat. Ikaw ang pangalawang tao na nagpuwersa sa akin na gamitin ang celestial pill na ibinigay ng ancestral. Halos magngalngal ang mga ngipin ni Yao Changdong. Ang kanyang layuning patayin si Wang Lin ay hindi na nagmumula sa heaven order ng pamilya kundi mula sa galit na nararamdaman sa kanyang puso. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kalugmukang sitwasyon sa buong buhay niya.
Mula sa hindi inaasahang pag-atake sa simula, wala siyang pagkakataon na gumanti at napilitan lamang na magdepensa ng passive. Dahil sa kakaibang spell, napilitang mapunta si Yao Changdong sa mapanganib na sitwasyon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay malungkot. Habang siya ay umatras, binuksan niya ang kanyang bag at agad kinuha ang Soul Flag. Agad niyang pinili ang dalawang Illusory in Origin Souls at nilamon ito. Habang ang Origin Energy ay dumadaloy sa kanyang katawan, tinitigan niya ang sentro ni Yao Changdong at naging malamig ang kanyang mga mata. Noong una, may kalamangan si Wang Lin at hindi pinayagan si Yao Changdong na gumanti. Lahat ay nakaposisyon upang tapusin ito, ngunit sa huli, nabigo pa rin. Malinaw na naintindihan ni Wang Lin ang pagkakaiba ng mga cultivator ng Corporeal Yang at Nirvana Scryer. Kampante siya na ang sitwasyong inilatag niya ay makakapatay sa kahit na anong Corporeal Yang cultivator, ngunit si Yao Changdong ay hindi tinamaan. Bagamat may malaking papel ang sentrong iyon, kung wala ito, tiyak na si Yao Changdong ay may iba pang spell. Ang isang pamilya na may mana mula sa Celestial Realm ay tiyak na may maraming Celestial Spells. Ipinakita ni Yao Changdong ang isang malupit na ekspresyon. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at nagsimula ang sentro na umikot sa paligid ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo rin ng seal at sumigaw, Celestial Spell, Void Collapse. Walang pag-aalinlangan na umatras si Wang Lin. Habang siya ay umatras, ang espasyo kung saan siya naruroon ay bumagsak at nagdulot ng isang malakas na impact. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga mata ni Wang Lin. Celestial Spell, Imagine Collapse. Bumuo ng seal ang kamay ni Yao Changdong at ipinakita ang isang mabagsik na ekspresyon. Nagpatuloy ang mga malalakas na pagbagsak, hindi tumigil si Wang Lin at ang mga pagbagsak ay patuloy na sumusunod sa kanya. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit kalmado pa rin siya. Nagkaroon ng mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay biglang nawalan ng bakas. Agad siyang lumitaw 100 talampakan sa likod ni Yao Changdong at ang isang Heavenly Chop ay pumasok kay Yao Changdong. Ngunit, bago pa man lumapit ang Heavenly Chop kay Yao Changdong, biglang lumitaw ang sentro at tumama dito. Sa sandaling humipo ito sa Heavenly Chop, sinipsip nito ang lakas ng Heavenly Chop. Celestial Spell, 19 Souls. Napalingon si Yao Changdong, nagngisi, at bumuga ng puting mist mula sa kanyang bibig. Mga sigaw ng paghihirap ang narinig mula sa mist. Nandyan ang 19 na mga sanggol sa mist. Ang mga sanggol na ito ay ganap na itim. Sila ay mga halimaw na dumaan patungo kay Wang Lin kasabay ng mist. Isang malamlam na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Wang Lin. Humakbang siya pabalik at nagsanib sa mundo. Pamalya ang 19 na kaluluwa, pagkatapos ay bumalik sila kay Yao Changdong at nagsimulang mag-ikot sa kanya. Ipinakita ni Yao Changdong ang isang mabagsik na ekspresyon. Hindi siya nagatubiling abutin ang sentro at sumigaw, handa akong parusahan ng ancestral dahil sa pagkawala ng sentrong ito para sirain ang iyong spell. Habang sinasabi ito, winasak niya ang sentro at ang isang nakasisirang aura ay kumalat tulad ng isang bagyo mula sa sentro. Ang lakas na ito ay napakabigat. Habang kumakalat ito, ang origin energy sa loob ng 100,000 talampakan ay nagsimulang magbago at magbaluktot. Ang origin energy sa buong mundo ay hindi na balanse. Parang may malaking mga kamay na patuloy na hinahalo ito. Ang sinumang nakasama sa loob ay kailangang umalis agad maliban na lamang kung mayroon silang spell na kayang lumaban sa mga alon. Lumilitaw si Wang Lin sa 1,000 talampakan ng layo. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinutok ito sa kalawakan. Ang Withered Dao Pair ay mabilis na lumitaw. Ang mabagsik na buto ng halimaw ay nagbigay ng isang nakakasilaw na kislap at isang malupit na masamang aura ang pumuno sa mundo. Nagbago ng bahagya ang ekspresyon ni Yao Changdong at parehong kamay niya ay bumuo ng seal. Ang 19 na mga sanggol ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis sa paligid ni Yao Changdong at bumuo ng isang ilusyon sa kanyang paligid. Isang ilusyon ng isang malaking sanggol. Pagkatapos nitong lumitaw, umungol ito. Ngunit kalahating ungol lamang ang lumabas bago ito napuno ng kulay abo na liwanag at naging bato sa isang iglap. Ginamit ni Wang Lin ang pagkakataong ito upang umatras at agad na kumuha ng 2 Illusory in Origin Souls. Pagkatapos lamunin ng mga ito, agad niyang itinaas ang kanyang kanang kamay at sumigaw, Call the Wind. Ang itim na hangin ay umugang at nagtipon sa kanyang kanang kamay. Agad itong lumawak at ang makapal na itim na hangin ay lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Sa sandaling ito, bumuo ang petrified na sanggol at si Yao Changdong ay lumabas ng walang anumang sugat. Tinutok niya ang kanyang mata sa itim na hangin sa paligid ni Wang Lin at ngumisi. Ganito lang ba kalakas? Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Habang natapos niyang magsalita, hinampis ni Wang Lin ang kanyang kamay at ang itim na hangin ay sumugod palabas. Ang itim na hangin ay tumawid sa mga bituin at naging isang itim na dragon. Binuka nito ang bibig at nagbuga ng malamig na hangin. Hindi agad inisip ni Yao Changdong ang hangin bilang banta,
ngunit naramdaman ng kanyang katawan ang lamig at parang malapit nang mag-collapse ang kanyang origin soul. Agad siyang umatras sa gulat, ngunit ang itim na hangin ay patuloy na sumunod sa kanya. Takot na takot si Yao Changdong nang makita niyang malapit na siyang maabot ng itim na hangin, ngunit mabilis niyang bumuo ng isang sail at sumigaw, Celestial Spell, Cloud Calamity. Sumabog ang malalakas na tunog ng kulog mula sa wala at ang mga ulap ay pinalibutan si Yao Changdong. Ang mga kidlat ay kumikislap sa pagitan ng mga ulap, na bumubuo ng isang kompletong protection. Gayunpaman, sa ilalim ng hangin na pinalabas ng itim na dragon, ang mga ulap ay naglaho, na nagbubukas kay Yao Changdong na puno ng takot. Anong celestial spell ito? Nanginginig ang katawan ni Yao Changdong habang pinipiga ang kanyang mga ngipin at bumuga ng isang mouthful ng Essence Origin Energy. Mabilis na gumalaw ang kanyang kanang kamay at sumigaw, Blood Soul, 6 cycles. Pagkatapos gamitin ng spell na ito, nagpalayo ng kulay si Yao Changdong. Ang Blood Soul Celestial Spell na ibinigay ng Ancestor, ang Blood God, ay isa sa pinakamalakas na spell ng kanilang Celestial Ancestor. Sa kanyang pinakamatinding antas, umabot ito sa 19 na cycles, ngunit dahil sa antas ng cultivation ni Yao Changdong, kaya lang niyang isagawa ang 6 na cycles, at sa gayon ay nauubos ang karamihan sa kanyang origin energy. Agad na gumalaw ang dugo at nagbuo ng vortex bago sumugod pataas. Tulad ng isang scarlet whirlwind, nilikha nito ang isang malakas na puwersa na tumama sa hangin. Ang dalawang puwersa ay mabilis na nagkansela sa isa't isa. Tinutok ni Yao Changdong ang mga mata kay Wang Lin na kumikislap. Pinigil niya ang kanyang mga ngipin at hinampas ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang talisman ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa pamamagitan ng talisman na ibinigay ng Ancestor, hindi mahalaga kung ilang spell ang mayroon ka, tiyak na mamamatay ka. Itaas niya ang kanyang kamay at agad na lumipad ang talisman. Mayroong isang komplikadong rune na nilikha mula sa pulang tinte sa talisman. Nag-form si Yao Changdong ng isang seal habang kinagat ang kanyang dila at nag-spray ng dugo direkta sa talisman. Sa isang iglap, naging kulay dugo ang talisman at parang nabuhay ang rune. Isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa talisman at isang kakaibang, berdeng apoy ang nagsimulang magliyab sa gilid ng talisman. Emperor Celestial Talisman. Patayin ang taong ito. Itinuro ni Yao Changdong si Wang Lin, at ang kanyang boses ay nagpapakita ng kalupitan. Ang talisman ay kumidlat at tumagos. Dumaan ito sa vortex ng Blood Soul at malamig na hangin. Hindi ito nasira at tumungo diretso kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay biglang kumitid. Pamilyar siya sa talisman na ito dahil halos kapareho ito ng dalawang meron siya. Sa sandaling iyon, isang aura na nagpatibok sa isipan ni Wang Lin ang damaloy mula sa talisman. Napakatalim ng aura na ito. Hain ko kayang pigilan. Tumayo ang lahat ng buhok sa katawan ni Wang Lin at naramdaman niyang bamalot sa kanya ang isang pakiramdam ng krisis. Agad siyang umatras, ngunit hindi lang ang talisman na iyon ang nagsimula mag-alis. Pabilisin nito ang takbo. Sa gitna ng krisis, agad na pinatok ni Wang Lin ang kanyang bag ng paghawak at agad na lumabas ang God-slaying war chariot. Itinuro niya kay Yao Changdong at kumuha rin ng isang talisman. Katulad ng ginawa ni Yao Changdong, kinagat niya ang dulo ng dila at nagsalubong ng dugo. Ang essence ng dugo ay nagbigay liwanag sa talisman at nagningning ito ng maliwanag. Tumama ito sa talisman ni Yao Changdong at nagdulot ng malakas na shockwave. Ang talisman na itinapon ni Wang Lin ay agad na sumabog at naging alikabok. Ngunit hindi tuluyang nawala ang talisman ni Yao Changdong. May natirang isang bahagi na kasing laki ng isang kuko. Bumilis ang paggalaw nito at tumama sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig. Nararamdaman niya ang init mula sa pagitan ng kanyang mga kilay na parang may apoy na nasusunog. Isang hindi maipaliwanag na silang power ang mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang kanyang origin energy at origin soul ay tuluyang nasil. Ito ang tattoo power ng Chosen Immortal Clan. Paano kaya ang tattoo ng Chosen Immortal Clan ay ganito kalakas? Hinihigop ni Wang Lin ang malamig na hangin at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lahat ng origin energy sa loob ng kanyang katawan ay agad na nasil. Sa ngayon, parang isang mortal na siya. Agad siyang naging mahina. Kung hindi dahil pinahintulutan ni Tasha na maupo si Wang Lin sa kanyang kaliwang braso, agad na siyang babagsak sa walang katapusang espasyo. Sa tabi niya, ang God-slaying war chariot ay naging butterfly. Maingat nitong pinaikot ang mga pakpak at mukhang hindi nakakasama. Tawa si Yao Changdong. Nang walang origin energy, nawala na ang bisa ng lahat ng mga yaman ni Wang Lin at ang Call the Wind ay nawala rin. Ang dalawang daliri ni Yao Changdong mula sa kanyang kanang kamay ay nag-form ng isang espada at tumakbo diretso kay Wang Lin. Isang maliit na corporeal yang cultivator ang naglalakas loob makipaglaban sa akin. Shumo, mamatay ka. Habang tumatawa si Yao Changdong, nakakamangha ang bilis niya at tumakbo diretso kay Wang Lin.
Ang mga daliri niya ay puno ng origin energy, at kung tumama sa katawan ni Wang Lin, hindi lang siya masisira, pati na rin ang kanyang origin soul ay mawasak. Habang malapit na si Yao Changdong, maingat na pinaikot ng butterfly ang mga pakpak nito. Bagamat wala ng origin energy ni Wang Lin, malinaw na naiiba ito sa iba pang mga yaman. Kapag na-activate ito, kaya nitong gumana mag-isa. Napahinto ang katawan ni Yao Changdong at sumabog ang kanyang dibdib, dahilan upang itapon siya pabalik. Nais niyang huminto sa 100 talampakan, ngunit agad na pinaikot muli ng butterfly ang mga pakpak nito. Ang mga mata ni Yao Changdong ay puno ng galit. Habang pinaikot ng butterfly ang mga pakpak nito, kumuha siya ng isa pang talisman. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito itinapon, kundi inilagay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang malakas na alon ng tato power ang lumabas mula sa talisman at kumalat sa katawan ni Yao Changdong. Di nagtagal, maraming tato ang lumitaw sa paligid ni Yao Changdong. Nag-echo ang mga tunog ng pagputok. Tuwing pinaikot ng butterfly ang mga pakpak nito, maraming tato ang nag-crumble. Gayunpaman, patuloy siyang tumakbo at muli niyang tinutok kay Wang Lin. Kailangan kong patayin si Shumo. Isa lang siyang corporeal yang stage at sobrang lakas na niya. Kapag umabot siya sa Nirvana Scryer stage, hindi na ako magiging kalaban niya. Kabanata 826. Mga kaisipan ng Blood God Bahagi 3. Umupo si Wang Lin sa lotus position sa kaliwang braso ni Ta Shan. Patuloy na umatras si Ta Shan, sinusubukang maglayo sila mula kay Yao Changdong. Ngunit masyadong mabilis si Yao Changdong. Pumalapit siya habang ang mga tato ay sumabog. Ang hangarin na pumatay ay nawala at napalitan ng kalmado. Pumikit siya at bumanggit, ang aking domain ay orihinal na buhay at kamatayan at pagkatapos ay karma. Ang mga bagay sa mundo ay maaaring makaligtas sa buhay at kamatayan, ngunit hindi nila matatakasan ng karma. May isang kapangyarihan na hindi nangangailangan ng origin energy upang gamitin. Hindi ito isang yaman, kundi isang dao ng isang cultivator. Maaari rin itong ituring na isang paniniwala, isang pag-unawa. Ang pag-unawa ni Wang Lin pagkatapos ng 1,000 taon ng pagsasanay ay ang kanyang domain. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ginamit ni Wang Lin ang kanyang domain, na matagal nang hindi nagamit. Ang labanan ng mga domain ay ang labanan ng Dao. Ang labanan ng Dao ay patuloy na nagbabago. Walang tagumpay o pagkatalo sa labanan ng Dao, tanging buhay at kamatayan lamang. Ipinagkalat ni Wang Lin ang kanyang mga braso at kalmado niyang sinabi, ang aking kaliwang kamay ay humahawak sa karmic cause ng mundo. Ang aking kanang kamay ay humahawak sa karmic effect ng mundo. Ito ang karma, ang aking karma. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang kaliwang mata ay naglalaman ng araw at ang kanyang kanang mata ay naglalaman ng buwan. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Yao Changdong at itinuturo siya. Karmic cause, lumabas. Nang lumabas ang kanyang domain, ang mga bituin ay nawala. Para bang lahat ay nawala, at ang katawan ni Yao Changdong ay biglang tumigil. Hindi niya maiwasang huminto. Sa sandaling iyon, ang anyo ni Wang Lin ay lumaki ng walang hanggan. Para bang may latigo sa kamay ni Wang Lin, at ang dalawang dulo ng latigo ay nagkonekta upang bumuo ng isang bilog. Ang bilog na iyon ay karma. Nakaramdam si Yao Changdong ng isang matinding pakiramdam na kung siya ay lumabas, tiyak na mahulog siya sa domain ni Wang Lin. Kahit na mapatay niya si Wang Lin, madadami siya sa domain na ito. Nakatakot siya na maaaring magtagal siya magpakailanman sa karma at hindi magising. Ang labanan ng Dao ay maaaring labanan gamit ang Dao. Gayunpaman, bihira ang mga tao na magawang ipakita ng buo ang kanilang Dao. Masasabi na kakaunti lamang ang makakagawa nito. Wala itong kinalaman sa pagsasanay, kundi sa pag-unawa. Isang pag-unawa sa mundo, isang pag-unawa sa buhay, at isang pag-unawa sa sariling Dao. Hindi kailanman naiisip ni Yao Changdong na ang sumo na ito ay makakapagpakita ng sariling Dao. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, umupo siya hindi hihigit sa 30 talampakan mula kay Wang Lin at pumikit. Isang gintong anino ang biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang gintong anino ay may aura ng isang celestial at napaka-elegante. Malinaw na ito ay isang celestial. Magpakasakit ka habang namamatay ka. Ipapakita ko sa iyo ang Dao ng pamilya Yao. Ang pamilya Yao ay mga inapo ng mga celestial. Bagamat ang mga celestial ay walang domain, ang aming pamilya ay ginawang aming domain ang kaluwalhatian ng pagiging inapo nila. Ang kaluwalhatian ng aming mga celestial na ninuno ay ang Dao ng aming pamilya Yao. Ang anino ng celestial ay dahan-daw ang nagsimulang mag-condense sa itaas ni Yao Changdong at kalaunan ay lumakad palabas. Tumungo ito patungo sa bilog na nabuo ng domain ni Wang Lin. Ang aming pamilya ay naniniwala sa kaluwalhatian ng aming ninuno. Lahat ng ibang mga domain ay babagsak sa ilalim ng kaluwalhatian ng aming ninuno. Ang mukha ni Yao Changdong ay puno ng paggalang at ang kanyang fanatismo ay nagdulot upang maging mas corporeal ang celestial. Iyon ay kaluwalhatian ng nakaraan.
Ano ang halaga nito ngayon? Ang lahat ng bagay ay may koneksyon sa karma. Ang kaluwalhatian ng mga celestial ay ang karmic cause. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang ibinaba ang kanyang kaliwang kamay at itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang karmic effect ay ang pagbagsak ng celestial realm. Magaan na hinawakan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Ipinagmamalaki mo ang kaluwalhatian, ngunit makakaligtas ba ang iyong daw sa karma?" Ang karma circle sa harap ni Wang Lin ay nagsimulang mag-ikot, lumilikha ng isang vortex. Sa labas ng vortex ay ang karmic cause at sa loob ng vortex ay ang karmic effect. Nawala ang mga celestial dahil hindi nila natakasan ng karma. Ang kanilang mga inapo ay hindi rin makakatalikod sa karma. Ang iyong Dao ay sobrang hina. Ano ngayon kung mayroon kang libu-libong celestial spells at ang Dao ng kaluwalhatian? Napakakatawa. Pinag-iling ni Wang Lin ang kanyang ulo. Nakita niya ang Dao ng kalaban. Ang paggamit ng isang bagay na kasing ilusyon ng kaluwalhatian para sa Dao at paggalang para sa domain, kahit na umabot sa rurok nito, hindi pa rin makakaligtas sa anino ng kanilang mga ninuno. Biglang lumipad ang karma circle at tumarget sa anino ng celestial. Nang tumuntong ito, huminto ito. Hindi nag-cultivate ang mga celestial ng mga domain. Ang paggamit ng kanilang makapangyarihang celestial spiritual energy upang buksan ang kalangitan ay isang malaking pagkakamali. Kung hindi, bakit gumuho ang celestial realm? Kahit gaano pa kalakas ang celestial emperor, nagbaliw pa rin siya ng laban siya sa langit, at namatay siya. Gaano kalakas ang iyong ninuno kumpara sa celestial emperor? Ang hindi pag-cultivate ng domain ng celestial emperor ay ang karmic cause at ang kanyang kabaliwan na nagdulot ng kanyang kamatayan ay ang karmic effect. Ang estatwa ng celestial ng iyong pamilya at ang pagsasanay ay hindi makakahambing sa celestial emperor. Ang hindi pag-cultivate ng domain at ang sapilitang pagkuha ng kapangyarihan mula sa langit ay nagdulot sa iyong ninuno na pumanaw. Ito ay karma. Sa tingin ko, ang iyong kaluwalhatian ay walang laman. Kung sila ay nawasak ng langit, nasaan ang kaluwalhatian? Yao Changdong, ang domain na iyong tinangkilik at ang Dao na iyong pinaniniwalaan ay puro wala. Ang iyong celestial na ninuno ay namatay, ngunit sa halip na hanapin ang dahilan, pinili mong sanayin ang kanilang kaluwalhatian. Hindi lang walang laman ang iyong Dao, kundi pati ang Dao ng ninuno ng pamilya Yao ay walang laman din. Sa huli, ang pamilya Yao mo ay maglalaho. Puno ng galit ang mga mata ni Yao Changdong at bumuga siya ng isang malaking bangkus ng dugo habang nasaktan ang kanyang isipan. Ang mga salita ni Wang Lin ay parang matalim na espada na tumagos sa kanyang puso, na nag-iwan sa kanya ng walang magawang tugon. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, nagkaroon pa siya ng kaunting pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang anino ng celestial sa labas ng karma circle ay naging malabo, na para bang mawawala anumang oras. Ipinagmamalaki mo ang iyong kaluwalhatian at ginagamit iyon bilang iyong Dao. Ang iyong kaluwalhatian ay isang ilusyon lamang. Talaga bang nakita mo ang kaluwalhatian ng iyong ninuno o naramdaman ang kaluwalhatian ng iyong ninuno? Lahat ay nilikha lamang ng iyong imahinasyon, ito ay wala. Nasa early stage ka pa ng Nirvana Scryer, ngunit wala kang kaunting pag-unawa sa iyong sariling Dao. Lahat ng ito ay nagmula sa isang ilusyon, kaya paano mo ito ipaglalaban sa akin? Ang aking Dao ay malaki ang pagbabago dahil sa mga karanasan ko sa buhay. Ang sakit ng paglisa ng mga kamag-anak, ang galit mula sa pagpatay, ang pait ng pagkamatay ng mahal sa buhay, at ang pag-aalis ng sama ng loob mula sa patay kong anak. Nalaman ko ang domain ng buhay at kamatayan at naunawaan ang mundo. Bagamat nauunawaan ko na ang mga bagay na dapat mawala, nilalabanan ko ang langit at tinatanggihan na kontrolin ng kapalaran. Ito ang nagbigay sa akin upang tapusin ang aking buhay at kamatayan na domain. Pagkatapos ang aking domain ay nagbago at naunawaan ko ang karma domain. At ang iyong domain ay isang maling kaluwalhatian lamang. Ang kaluwalhatiang iyon ay matagal nang nawala kasama ang iyong ninuno at naglaho kasama ang pagbagsak ng celestial realm. Yao Changdong, ikaw ay malubhang nagkakamali. Ang katawan ni Yao Changdong ay muling nanginig at bumuga siya ng isa pang malaking bangkos ng dugo. Wala nang trace ng dugo sa kanyang mukha. Parang patay na siya, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Ang anino ng celestial sa labas ng karma circle ay lalong naging malabo. Sumigaw si Wang Lin habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang liwanag. Ang pamilya Yao mo na gustong patayin ako ay karmic cause at ang iyong Dao na nabasag ng aking karma domain ay karmic effect. Bakit hindi pa nabasag ang iyong glory domain sa harap ng aking karma domain? Ang katawan ni Yao Changdong ay nanginig at ang anino ng celestial sa itaas niya ay ganap na nabasag. Nang bumagsak ito, bumalik sa normal at muling lumitaw ang mga bituin. Para kay Yao Changdong, para bang taon ang lumipas. Ang karma domain ni Wang Lin ay nagsimulang maglaho. Ang natitirang piraso ng talisman sa kanyang mga kilay ay bumagsak sa labanan ng Dao. Puno ng origin energy ang kanyang katawan at mabilis na tumakas. Sa sandaling iyon, ang butterfly na nasa tabi niya ay maingat na pinaikot ang mga pakpak.
Bumagsak ang katawan ni Yao Changdong at maging ang kanyang bag ng mga gamit ay gumuho sa ilalim ng mapanirang lakas na ito. Wala nang baka si Yao Changdong sa mundo. Nang bumalik ang origin energy ni Wang Lin, ang kanyang mukha ay naging mapatla at bumuga siya ng isang bangkos ng dugo. Ang isang labanan ng Dao ay masyadong delikado, kaya hindi talaga siya nais gumamit nito maliban kung ito ay huling pagsubok. Ang Dao ng isang tao ay hindi kasing hina ng sinabi niya. Ito ay dahil ang Dao ni Yao Changdong ay hindi matatag dahil hindi siya nakaranas ng sapat na buhay. Siya ay parang isang bulaklak na inalagaan at hindi tinesting ng tunay na hangin at ulan. Kung ikukumpara sa kanya, ang mga cultivator sa parehong level ng pagsasanay sa Alliance Star System ay mas malakas. Pagkatapos ng lahat, sa Alliance Star System, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Ano ang tungkol sa guro? Hindi ka nila kayang protektahan. Kung ikaw ay medyo mag-ingat, mamatay ka. Ito ay batas ng kagubatan, at ang pagpatay ay batas ng langit. Maliban sa ilang mga limitadong tao, ang mga cultivator ng All Heaven Star System ay hindi kayang isipin ang kadiliman ng Alliance Star System. Kung ilalagay mo sila sa Alliance Star System, mahihirapan ang mga taong ito upang mabuhay. Maliban kung ang kanilang pagsasanay ay sapat na malakas upang hindi pansinin ang lahat ng mga patakaran. Matapos huminga ng malalim, binitiwan ni Wang Lin ang kanyang mga yaman at si Tashan ay bumalik sa kanyang anino. Inihatak niya ang kanyang mahina na katawan, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Pamilya Yao, kung nais niyo akong patayin, kailangang magbayad kayo ng presyo. Naglakad si Wang Lin ng may matalim at malamig na tingin. Ang mga ripples ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa habang siya ay nagsanib sa mundo at nawala ng walang bakas. Ngunit pagdapo ng kanyang pagkawala, isang ripple ang lumitaw sa malapit at isang malamig na babaeng nakasuot ng puti ang lumabas. Siya ay napakaganda at maaaring ituring na perpekto. Ang kanyang malamig na ekspresyon, habang magdudulot ng takot sa mga tao, ay magpapabilis rin ang kanilang tibok ng puso. Medyo nakakulot ang kanyang noo at isang hakbang lang ay nawala siya at nagsanib sa mundo at hinanap si Wang Lin. Sa sandaling ito sa Eastern Domain sa isang dugong pulang planeta. May isang malaking ancestral temple at isang mabagsik na Yao na inukit sa isang malaking piraso ng kahoy. May isang matandang lalaki na nakaupo sa loob ng templo. Ang kanyang mga kilay ay nakabaluktot at pula ang mga ito. Sa likod niya ay mga token. Bawat isa ay naglalabas ng matinding origin energy. Sa sandaling ito, isang token sa ibaba ang pumutok at nahati sa kalahati. Mabagal na binuksan ng matandang lalaki ang kanyang mga mata. Tinutok niya ang kanyang mata sa pumutok na token at bumanggit, isa na ang namatay, Wang Lin mula sa Alliance Star System, nais kong makita kung ilan pa ang kayang mong patayin. Huwag mong gawing kahihiyan ng matandang ito, ang Blood God. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagbigay ng malupit na sulyap. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at sa isang turo ng daliri, puting usok ang lumabas mula sa token at pumasok sa kanyang manggas. Magpatuloy sa pagpatay. Kabanata 827. Yao Bingyan. Nagkaroon ng mga ripple sa isang maliwanag at mastarn lugar ng All Heaven Star System. Ang mga hakbang ni Wang Lin ay hindi magkasunod at ang kanyang mukha ay mapatla. Ang labanan nila ni Yao Changdong ay sobrang delikado. Kung siya ay medyo nagkamali, tiyak na mamamatay siya. Si Yao Changdong ay karapat-dapat na maging isang tunay na early stage Nirvana Scryer na cultivator. Malaki ang agwat sa pagitan namin. Ngunit kung nasa Nirvana Scryer stage ako, hindi magiging mahirap patayin siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging matalim. Hindi siya maaaring magtagal na nakasama sa mundo. Ngayon na siya ay lumitaw, mabilis siyang lumipad. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsanib siya muli sa mundo ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, kailangan kong maghanap ng lugar para makapagpahinga. Kapag nakapagpahinga ako, pupunta ako para magbigay pa ng problema sa pamilya Yao. Sa sandaling nawala ang anyo ni Wang Lin, muling nagkaroon ng ripples at lumabas ang isang malamig na magandang babae. Pagkatapos niyang lumitaw, kumunat ang kanyang noo, tiningnan ang lugar kung saan nawala si Wang Lin, at mahinang sinabi, ginamit ang spatial bending ng 2 beses sunod-sunod. Ang pagkaunawa ni Shumo sa orihinal na enerhiya ng mundo ay malakas. Kung may taong pamilyar sa pamilya Yao, makikilala nila siya. Ang pangalan niya ay Yao Bingyan, at sa Eastern Domain, siya ay isa sa 3 phoenixes. Ice Phoenix Yao Bingyan. Maaaring ituring siya na nasa top 3 sa antas ng cultivation sa 3 henerasyon ng pamilya Yao. Palagi siyang may malamig na ekspresyon. Kahit nakaharap ang sarili niyang pamilya, patuloy niyang ipinapahayag ang kanyang malamig na ugali. Hindi masyadong mataas ang kanyang talento sa loob ng pamilya Yao, ngunit ang kanyang pagsusumikap sa Dao ay lampas sa imahinasyon. Upang magtagumpay sa kanyang sariling Dao, pagkatapos niyang maabot ang Ascendant Stage, nagsimula siyang magsanay ng Celestial Spell na Soul Seal. Ang Celestial Spell na ito ay nagsil ng mga pandama ng orihinal na kaluluwa. Hindi mo makikita ang iyong mga mata, hindi makakapagsalita ang iyong bibig,
hindi makaririnig ang iyong mga tainga, at hindi makakaamoy ang iyong ilong. Ito ay isa sa 3 pinakamalaking ipinagbabawal na spells ng pamilya Yao. Ilang tao lang ang kayang magsanay nito ng kalmado. Ang pinakaimportanteng dahilan kung bakit ito ipinagbabawal na spell ay dahil kung medyo magkamali ka habang nagsasanay, madadala ka sa sil at mamatay. Sa buong kasaysayan, maraming miyembro ng pamilya Yao ang namatay habang nagsasanay ng spell na ito, kaya unti-unting nagbawas ng mga nagsasanay nito. Nagpatuloy si Yao Bingyan sa ganitong estado at nagsagawa ng closed-door cultivation sa loob ng 500 taon sa ice planet ng pamilya Yao. Pagkatapos ng 500 taon, nang lumabas siya sa closed-door cultivation, naging mas malamig siya, na parang isang piraso ng yelong hindi natutunaw. Saan man siya magpunta, nagdadala siya ng lamig. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa Dao at ang kanyang determinasyon ay hindi maisip. Sa ikatlong henerasyon ng pamilya Yao, 2 lamang ang nakakaalam ng spatial bending. Isa si Yao Bingyan sa kanila, at siya ay may mas malalim na pagkaunawa kaysa sa isa pa. Matapos alisin ang kanyang mata, tumungtong siya ng isang hakbang pasulong at nagpatuloy sa panghuhuli na may malamig na ekspresyon. Ang paghahabol na ito ay tumagal ng 10 araw. Sa huli, napansin ni Wang Lin na may mali at nag-ingat palalo. Sa loob ng mga 10 araw na ito, patuloy na hinahabol ni Yao Bingyan si Wang Lin. Sa totoo lang, hindi siya dapat makialam sa isyung ito ng pamilya. Kung may oras siya, mas gugustuhin niyang ilaan ito sa closed-door cultivation para magnilay sa kalangitan. Ngunit sinabi ng ancestral patriarch ng pamilya Yao, Blood God, noong pinalabas niya ang Heaven Order. Sinumang pumatay kay Shumo ay maaaring gamitin ng buong puwersa ng pamilya Yao para gawin ang isang bagay. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon si Yao Bingyan na kumilos. Kuya, kailangan ko kayong iligtas. Kumuha si Yao Bingyan ng isang kagat sa kanyang ibabang labi at nawala sa kawalan upang magpatuloy sa paghahabol. Habang tumatagal ang mga araw ng paghahabol, kumalat ang balita tungkol sa paglitaw ni Shumo, lalo na kung paano ilang mga pamilya ang nagbuo ng koponan ng 28 upang hadlangan siya. Sa huli, pinatay ni Shumo ang 26 na katao at 2 lamang ang nakatakas. Nagkaroon ng malaking gulo tungkol dito. Ang ilang mga tao na medyo nakakalimutan na ang pangalan ni Shumo ay naalala ang lahat ng mga chismis tungkol sa kanya sa Thunder Celestial Realm. Ang mas nagulat pa sa lahat ay sa mga 28 tao, may 3 corporeal yang, 9 na illusory yin, at 16 na peak ascendant cultivators. Sa ganitong koponan, kaya pa ring patayin ni Shumo sila ng madali. Kahit na ang 2 na nakaligtas, nang isa sa kanila ay bumalik, agad niyang ipinalabas na ang kanyang pamilya ng cultivation at planeta ay hindi na makikialam sa isyu sa pagitan ni Shumo at ng pamilya Yao. Ang isa namang tao ay isang corporeal yang cultivator. Mas masahol pa ang kanyang kalagayan at nasira ang kanyang origin soul. Pagbalik niya, agad niyang ipinalabas na hindi siya makikialam sa isyung ito. Ang sunod-sunod na mga balitang ito ay ganap na nagmulat sa alaala ng Shumo mula sa mga cultivators ng All Heaven Star System. Kasabay nito, kumalat ang balita na ang ikatlong henerasyon ng pamilya Yao, si Yao Changdong, isang early-stage Nirvana Scryer na cultivator, ay pinatay ni Shumo. Ito ay nagdulot ng isang bagyong dumaan sa buong All Heaven Star System. Sa ilalim ng Heaven Order ng pamilya Yao, ang taong ipinadala upang patayin ay pinatay imbes na ang kabaligtaran. Bukod sa pagkabigla ng mga cultivators, lalo pang naging tanyag ang pangalan ni Shumo. Gayun din, mabilis na nag-respond ang pamilya Yao. Maraming mga miyembro ng pamilya at mga pamilya ng cultivation na kanilang nakipag-ugnayan ay mabilis na nagsimulang magtulungan patungo sa Western Domain. Napakarami nila kaya nabuo ang isang blockade na patuloy na yumiigting habang papalapit sila sa lugar. Sa puntong ito, si Wang Lin ay napakaingat habang patuloy na nagsasanib sa mundo. Hindi siya gumagawa ng anumang long-range na galaw upang mawala ang taong maaaring magsanib sa mundo na humahabol sa kanya. Bagaman hindi niya nakikita ang mang-uusig, ang pakiramdam ng hinahabol siya ay napakalalim. Nagdesisyon si Wang Lin na magsanib sa mundo at hindi na umangat. Sa halip, patuloy siyang nagbabago ng direksyon. Bilang resulta, sila ay nagkakalaban upang makita kung sino ang may mas malalim na pagkaunawa. Ang sinuman na may mas malalim na pagkaunawa ay makapagpapaliban sa pagsasanib sa mundo ng mas matagal. Kapag ang kabilang partido ay lumabas muna, magkakaroon si Wang Lin ng inisyatiba at hindi niya hahayaang madama nila ang kanyang lokasyon. Nagkaroon si Wang Lin ng matagal na pagsasanib sa mundo nang mag-control si Master Flamespark sa kanyang katawan. Ngayon, pinipigilan niya ang kanyang mga ngipin at kaya niyang magpatuloy sa pagsanib sa mundo. Dahan-daang lumipas ang oras. Kahit na malalim ang pagkaunawa ni Yao Bingyan, hindi ito kayang tapatan ang karanasan ni Wang Lin. Pagkatapos ng ika-16 na araw, hindi na niya kaya at lumitaw mula sa kawalan. Paglabas niya, si Wang Lin, na tinutok ng kanyang divine sense habang nagsasanib sa mundo, ay nawala. Ang ekspresyon ni Yao Bingyan ay kalmado habang hinawakan niya ang isang bag at agad na lumitaw ang isang maliit na salamin.
Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang seal na parang may ipinapahayag na isang bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nag-merge siya sa mundo. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw sa tabi ng isang abandonadong planetang pang-ensayo sa pagitan ng hangganan ng Western at Northern Domains. Nang lumitaw siya, ang kanyang mukha ay walang kulay. Pagkatapos ng lahat, siya ay malubhang nasugatan at pinilit tumakas ng matagal. Bukod pa rito, kailangan niyang mag-merge sa mundo ng matagal na panahon, kaya't lalo pang lumala ang kanyang mga sugat. Sa mga sandaling iyon, lumiwanag ang kanyang mga mata, at matapos tiyakin na ganap na niyang naiwan ang kanyang tagasunod, siya ay nagbuntong hininga ng ginhawa. Dapat ay inilunsad na ng pamilya Yao ang kanilang plano. Mula ngayon, bawat hakbang ay magiging mahirap. Ang katawan ni Wang Lin ay kumislap habang tinutok niya ang kanyang landas patungo sa abandonadong planetang pang-ensayo. Walang espiritual na enerhiya na nagmumula sa planetang iyon at ang mga guho ay naruroon sa lahat ng dako. Halatang matagal nang hindi nasa pinakamataas na kalagayan ang planetang iyon. Nakakita si Wang Lin ng isang balon sa planetang ito, at pagkatapos umupo, pinatamaan niya ang kanyang bag ng pag-iingat. Agad na lumipad ang soul flag at naging itim na mist na pumuno sa lugar. Pagkatapos maglagay ng maraming mga restriction, isinara niya ang kanyang mga mata. Sa likuran niya, si Tashan ay lumabas mula sa kanyang anino at umupo sa tabi niya. Ang kanang braso ni Tashan ay wasak, ang katawan ay puno ng mga sugat, at mukhang nanghihina. Alam ni Wang Lin na siya ay may kakulangan sa oras. Kailangan niyang mabilis na pagalingin ang kanyang mga sugat upang manatiling nasa pinakamataas na kondisyon. Tanging sa ganitong paraan siya makaliligtas. Habang nagmumuni-muni, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at inabot ang itim na mist. Agad niyang nahuli ang isang illusory in origin soul. Bago pa ito makapanawagan ng awa, pinigan ni Wang Lin ito at nilamon ang enerhiya ng pinagmulan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at kumuha siya ng isa pang origin soul at nilamon ito. Pinatakbo niya ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at patuloy na tinutunaw ito. Pagkatapos ng 6 na oras at 4 na origin souls, isang malakas na alon ng enerhiya ng pinagmula ng damaloy sa katawan ni Wang Lin. Binuksan niya ang kanyang mga mata, na puno ng kagustuhing pumatay. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kanang kamay at maraming bag ng pag-iingat ang lumitaw. Ang mga bag ng pag-iingat na ito ay mula sa mga taong kanyang pinatay. Hindi nag-isip ng malalim, pinawi ni Wang Lin ang divine sense mula sa bawat isa sa mga bag na ito at inilabas ang lahat ng mga yaman. Pinigin niya ang mga ito at pinagsama ang natunaw na likido kay Tashan. Iba't ibang uri ng yaman ang nasa mga bag na ito. Sa mga sandaling yun, lahat ng mga ito ay pinigan ni Wang Lin upang ayusin ang katawan ni Tashan. Pagkatapos ng 2 araw, gumaling na ang mga buto ni Tashan. Bagamat siya ay medyo mahina pa, hindi na ito isang seryosong isyu. Ang kagustuhing pumatay ay kumislap sa mga mata ni Wang Lin nang siya ay lumipad sa ere. Si Tashan ay mabilis na sumunod at pumasok sa anino ni Wang Lin. Sa sandaling ang Wang Lin ay lumipad sa ere, iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Agad na nagtipon ng itim na mist at bumuo ng isang malaking bandila sa kanyang kamay. Isang pag-alog ng kanyang kamay, ibinalik ni Wang Lin ito sa kanyang bag. Sa sandaling ito, ang kaakit-akit na anyo ni Yao Bintian ay lumitaw sa labas ng planetang pinapagalingan ni Wang Lin. Ang kanyang mukha ay malamig nang ilabas niya ang isang salamin at tumingin dito. Ang imahe sa loob ng salamin ay si Wang Lin na lumilipad patungo sa kalangitan. Ang kanyang ekspresyon ay malamig nang itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang salamin gamit ang kanyang daliri. Gayunpaman, bago pa man maglapat ang kanyang daliri, ang salamin ay nabasag. Isang kagustuhing pumatay ang lumabas mula sa planeta, at ang sentro ng lahat ay si Wang Lin. Parang isang hindi nahuhugot na espada siya habang sumugod palabas mula sa planeta. Mga bola ng lila na kidlat ang pumapalibot kay Wang Lin at pinabilis pa siya. Sa isang kisap mata, siya ay sumugod palabas mula sa planeta at dumiretso patungo kay Yao Bintian. Ang ekspresyon ni Yao Bintian ay nanatiling kalmado at tinutok ang tingin kay Wang Lin na mabilis na lumalapit. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinuro ito. Mabilis na nagtipon ng mga asul na kristal ng yelo sa kanyang daliri. Maingat na sinabi ni Yao Bintian, "Ice break." Sa isang turo ng kanyang daliri, isang malamig na aura ang kumalat ng mabilis. Habang ang mga tunog ng crackling ay umuugong, nagsimulang magyelo ang espasyo mula sa daliri ni Yao Bintian at mabilis na kumalat. Si Wang Lin ay kumurap at ang kanyang mga mata ay lumiit, ngunit hindi siya umatras. Lahat ng kidlat sa kanyang katawan ay kumalat at nakipagsalpukon sa lumalapit na yelo. Kabanata 828. Master Demon. Boom, 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 sunod-sunod na tunog na parang lindol ang umalingaw sa buong lugar. Lahat ng mga bola ng kidlat ni Wang Lin ay gumuho at ang lumalapit na yelo ay sandaling huminto. Sa mga sandaling ito, may isang kislap mula sa anino ni Wang Lin nang lumabas si Tashan. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamao na hindi pa gumagaling at hindi nagatubiling pinpunch ang yelo.
Kasabay nito, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at agad na lumitaw ang Call the Wind. Nabuo ang itim na hangin at dumaan patungo kay Yao Bingyan. Laging malupit si Wang Lin sa kanyang kalaban, babae man o lalaki. Ang itim na hangin ay humaplo sa buong lugar, dahilan upang gumuho at maglaho agad ang yelo. Ang kamao ni Tashan ay sumugod patungo kay Yao Bingyan pagkatapos ng pagguho ng yelo. Ang ekspresyon ni Yao Bingyan ay nanatiling malamig at walang pagbabago. Nang magsimula ng lumapit si Tashan, tahimik siyang nagbukas ng kanyang bibig at sinabi, "Blood collapse." Biglang nayanig si Tashan at isang malaking halaga ng dugo ang lumabas mula sa kanyang katawan at naging isang ulap ng dugo. Hindi siya nakapagsuntok bago siya tinulak pabalik ng isang malakas na puwersa. Mabilis siyang bumalik sa anino ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin ang isang kakaibang puwersa na nagko-condense mula sa lahat ng direksyon. Ang puwersang ito ay nagdulot upang ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay magdaloy ng mas mabilis. Parang ang kanyang dugo ay magbuboil at lalabas mula sa kanyang katawan. Isang puot na killing intent ang kumislap sa kanyang mga mata at hinigpitan ni Wang Lin ang kanyang kamao. Agad na nag-condense ang itim na hangin upang maging isang itim na dragon. Pinaputok ng itim na dragon ang malamig na hangin patungo kay Yao Bingyan. Ang ekspresyon ni Yao Bingyan ay nagbago sa kauna-unahang pagkakataon. Pinanood niya ang malamig na hangin na nanggagaling sa itim na dragon at mabilis na bumuo ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, humakbang pabalik si Wang Lin at nag-merge sa mundo. Pwede ring mag-merge ng kalaban sa mundo, kaya't ang taktika na ginamit niya kanina ay walang epekto sa babaeng ito. Ipinakita ni Wang Lin ang isang matigas na tingin. Hindi niya kaya talunin siya, kaya't nagdesisyon siyang mabilis na tumakas. Humakbang pabalik si Wang Lin at may mga ripples na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala. Nais sanang habulin ni Yao Bingyan, ngunit ang malamig na hangin na pumutok mula sa itim na dragon ay higit sa inaasahan niya. Kahit na mag-merge siya sa mundo, hindi niya ito naiiwasan. Ang mukha ni Yao Bingyan ay puno ng lamig habang ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at isang asul na core ang agad na lumitaw sa harap niya. Ang core ay napakaliwanag at makulay. Nang lumitaw ito, agad itong sinalubong ng malamig na hangin. Pagkatapos ng ilang mga tunog ng cracklang, nawala ang malamig na hangin. Gayunpaman, ang asul na core ay kumupas na parang nawalan nito ng espiritu. Ang ekspresyon ni Yao Bingyan ay nagbago at tinangnan niya ang asul na core. Tinutok niya ang kanyang mga mata sa lugar kung saan nawala si Wang Lin at patuloy na hinabol siya. Simula nang magsimula siyang mag-ensayo, hindi pa siya nakatagpo ng isang kalaban na ganoon kahirap harapin. Kahit na siya ay walang tigil na humahabol, hindi pa rin niya napanatili ang kalaban na hindi nakatakas. Sa mga sandaling ito, si Yao Bingyan ay may malamig na ekspresyon. Kumalat ang kanyang divine sense habang siya ay merged sa mundo upang maghanap ng mga pagbabago. Matapos mag-merge si Wang Lin sa mundo, naglakbay siya patungo sa Northern Domain. Mayroon siyang isang malaking plano. May isang ilog ng mga bituin sa pagitan ng Western at Northern Domains. Kapag dumaan ka sa lugar na ito, makararating ka sa Northern Domain. Ngunit maraming mga cultivator sa hangganan ng Western Domain. Sa mga sandaling ito, mayroong malaking bilang ng mga cultivator na nagtitipon sa Western Domain. Bukod sa mga miyembro ng pamilya Yao, marami pang ibang tao ang dinala ng pamilya Yao. Ang mga cultivator mula sa Western Domain ay bumubuo ng higit sa kalahati ng mga cultivator dito. Tiyak na mamamatay si Wang Lin, kaya't hindi sila nag-aalala tungkol sa posibleng paghihiganti ni Wang Lin. Lahat sila ay na-mobilize para sa gantimpala ng pamilya Yao. Sa totoo lang, hindi naman marami ang mga tao mula sa pamilya Yao. Maraming tao ang humaharang sa lugar, at ang iba ay patuloy na nade-disrupt ang enerhiya ng pinagmulan sa lugar upang pigilan ang sinuman na makadaan. Lumabas ang katawan ni Wang Lin 5,000 kilometro ang layo mula sa ilog ng mga bituin at tinitigan niya ang senaryo sa harap niya. Kahit mula dito, ramdam niya ang isang malakas na ripple. Dahil sa dami ng mga cultivator na nagdi-disrupt ng enerhiya ng pinagmulan sa lugar, kahit na mag-merge siya sa mundo, hindi siya makasisiguro na makakalusot siya ng ligtas. Kapag siya ay napilitan lumitaw sa kalagitnaan at inatake ng lahat ng cultivator, alam ni Wang Lin na siya ay tiyak na mamamatay. Pamilya Yao. Kinagat ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay umiwas siya at nawala. Sa mga sandaling ito, may ilang divine senses na mabilis na nagpadala ng signal, at isa sa kanila ay hindi nag-atubiling ay disrupt ang enerhiya ng pinagmulan sa lugar. May mga sigaw mula sa malayo at isang malaking bilang ng mga cultivator ang nagmadali papunta. Na-disrupt ang enerhiya ng pinagmulan, na nagdulot upang ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw 10,000 talampakan ng layo. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging malungkot at mabilis siyang tumakas. Narito si Shumo. Narito si Shumo, patayin. Si Shumo, siya ay si Shumo. Ang mga sigaw ay mula sa lahat ng direksyon at ang mga cultivator na nakasuot ng iba't ibang mga kasuotan ay sumugod patungo sa kanya. Ang nakakatawa, wala ni isa mula sa pamilya Yao sa kanila.
Ang mga tunay na miyembro ng pamilya Yao ay nasa likod, malamig na pinapanood ang lahat. Mahirap sabihing sino ang mas matalino. Mula sa pananaw ng pamilya Yao, ang paggamit ng gantimpala upang makuha ang tulong ng iba't ibang pamilya ng mga cultivator ay makakapag-save sa kanila ng maraming lakas. Mula naman sa pananaw ng mga pamilya ng mga cultivator, ganoon din. Dahil marami ng pamilya ng mga cultivator ang sumali, tiyak na mamamatay si Shumo. Basta sumali lang sila sa labanan, makikinabang sila, at kung patayin nila si Shumo, makikinabang sila ng higit. Kaya't bakit hindi kumilos? Habang patuloy na umatras si Wang Lin, maraming ripples ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang tingin ay malamig habang tinutok niya ang mga taong humahabol sa kanya at ini-engrave ang kanilang mga hitsura sa kanyang isipan. Habang ang iba't ibang spells at yaman ng mga cultivator ay papalapit, nawala si Wang Lin habang siya ay nag-merge sa mundo. Kahit na maraming energy disruption sa harap niya, kung umatras siya kaysa magpatuloy, hindi gaanong magkakaroon ng interference. Pamilya Yao, kung hindi ko makuha ang aking paghihiganti, hindi ko masasabing ako ay isang cultivator na lumalaban sa langit. At pati na rin ang mga pamilya ng mga cultivator na tumutulong sa pamilya Yao. Kung hindi sila tinukso ng gantimpala, hindi sana nakabuo ang pamilya Yao ng ganitong pagsasara. Sumimangot si Wang Lin habang nawala siya. Nang makita ng mga cultivator na dumating ang pangunguso ni Wang Lin, nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga puso. Ang malupit na killing intent at ekspresyon na iyon ay nangangahulugang malapit na magsimula si Wang Lin ng isang massacre. Kung gusto ninyo akong isara, halina. Nag-merge si Wang Lin sa mundo at mabilis na umatras. Sa sandaling iyon, mabilis na nakatutok kay Wang Lin ang aura ni Yao Bingyan. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng killing intent habang siya ay umaatras. Ang kanyang katawan ay muling lumitaw sa Western Domain, at mayroong isang planetang pang-ensayo sa harap niya. Hindi alam ni Wang Lin ang pangalan nito, ngunit pagkatapos niyang lumitaw, lumakad siya pasulong at tinanaw ito gamit ang kanyang divine sense. Walang cultivators na mas mataas kaysa sa peak ng huling yugto ng ascendant sa planetang ito. Isang malinaw na senyales ito. Sa ganoong kayamanang espiritual ng planetang ito, imposibleng walang illusory cultivator o higit pa. Ang mga taong ito ay tiyak na kasali sa grupo na humahabol sa kanya. Sa katunayan, tama ang hula ni Wang Lin. Sa ganitong oras, kung may mga illusory cultivators na nawawala, ito lamang ang sagot. Lalong tumaas ang killing intent sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay tumatakbo. Kapag nakatagpo siya ng cultivator sa soul transformation stage o higit pa, magpi-flick lang siya ng kanyang daliri ng walang pag-aalinlangan. Kung ikaw ay kasali sa usapin sa pagitan ko at ng pamilya Yao, mag-ingat ka sa aking paghihiganti. Kung hindi ko pa mapalayas ang mga pamilyang ito, mas marami pang sasali sa usaping ito. Ang tanging paraan para harapin ito ay ang takutin sila. At ang pinakamahusay na paraan para takutin sila ay ang magmassacre sa kanilang mga planeta. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng killing intent. Hindi siya isang mabait na tao, at sa mga sandaling ito, siya ay nahulog sa Western Domain ng pamilya Yao at ng mga cultivator. Kung hindi siya magpapakita ng malupit, kapag nagsimula silang magsara, ang tanging magagawa niya ay maghintay sa kanyang kamatayan. Higit pa, ang nagbigay sa kanya ng higit na pagkabahala ay ang mga tunay na eksperto ng pamilya Yao at ang iba pang mga pamilya. Kahit isang cultivator na pumasok na sa Nirvana Scryer stage ay magiging mahirap para kay Wang Lin. Ang dahilan kung bakit sikat ang planetang Donglin at bakit nanginginig ang mga tao kapag binanggit ang pangalan nito ay dahil sa tuwing lumalabas ang mga inapo ng henerasyong iyon, sinuman namang ini sa taong iyon ay makakaranas ng pagmassacre sa kanilang planeta. Tanging sa pamamagitan ng pagpapabayad ng presyo ng dugo ay matatandaan nila lahat. Hindi sana nais ni Wang Lin gawin ito, ngunit ngayon ay napilitan na siyang gawin ito. Tanging sa pamamagitan lamang nito ay magagampanan niyang mapaalis ang lahat ng pamilya ng mga cultivators na kasali dahil sa gantimpala. Walang iyakan. Umalis si Wang Lin sa planetang ito tulad ng isang ipu-ipu na kumukuha ng mga buhay. Sa loob ng mas mababa sa kalahating oras ng pag-burn ng insenso, nag-merge siya sa mundo at nawala. Iniwan niyang ang planetang ito ay puno ng ilog ng dugo at walang natirang cultivator na mas mataas sa soul transformation stage. Tungkol naman sa mga mortal, hindi siya nakapinsala kahit isa. Alam din ni Wang Lin na ang mga tao na wala sa ilalim ng soul transformation stage ay hindi makakasali sa usaping ito, kaya't hindi niya sila inaksyonan. Bago siya umalis, itinaas niya ang kanyang kamay at pinresang pababa ang lupa. Matapos ang isang malakas na rumbling, lumitaw ang dalawang malaking salita sa lupa. Shumo. Pagkatapos umalis si Wang Lin, agad na lumitaw ang mga ripples at lumabas si Yao Bingyan. Nang makita niya ang planetang pang-ensayo, naging labis ang lungkot ng kanyang mukha. Pagkatapos ay kumislap ang killing intent sa kanyang mga mata at patuloy niyang hinabol siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng dugo kapag siya ay lumitaw sa iba't ibang lugar sa Western Domain. Tuwing siya ay lumitaw, mayroong planetang malapit sa kanya.
Kung nandyan ang lahat ng Illusory cultivators, siya ay magbabalik at aalis. Gayunpaman, kung wala namang Illusory cultivators sa planetang iyon, ibig sabihin ay kasali sila sa kanyang paghahabol, kaya't magaganap ang isang massacre sa planetang iyon. Puwersahin ninyo ako. Ang inyong paghabol upang patayin ako para sa gantimpala ng pamilya Yao ay ang karmic cost, at ang pagmassacre ko sa inyong planetang iyon ay ang karmic effect. Hindi gusto ni Wang Lin na pumatay, ngunit ngayon siya ay napipilitin at wala siyang ibang pagpipilian. Sa loob ng 30 araw, isang dagwang bagyong dumaan sa Western Domain. Ang balita na nagalit sa lahat ng mga cultivator ngunit nagtakot din sa kanila ay kumalat. 12 ng mga planetang pang-ensayo ang pinaslang ang lahat ng cultivator sa soul transformation stage at pataas. Ang tanging natira ay ang dalawang salitang, Shumo, na malalim na nakaukit sa lupa. Ito ay hayagang paghihiganti. Ito ay isang kumpletong paghihiganti laban sa mga pamilya na kasangkot. Ang ganitong uri ng kilos ay nasa demonic path. Master Demon. Hindi alam kung sino ang unang nagbanggit nito, ngunit inilagay ang titulong ito kay Wang Lin. Kailangan mong magbayad ng halaga para makialam sa usapin sa pagitan ko at ng pamilya Yao. Kabanata 829. 9 Deaths Perish Formation. Ang hubot-hubad na paghihiganti na ito ay mabilis na lumala. Para itong kidlat na tumama sa mga cultivator na naghahanap kay Wang Lin, na nagdulot ng panginginig sa kanilang mga isipan. Ang katotohanan na hindi pinatay ni Wang Lin ang mga cultivator sa soul transformation o mas mababa pa ay nangangahulugang iniiwan pa rin ni Wang Lin ang mga ito ng paraan palabas. Gayunpaman, ang madugong kahulugan ng aksyon na ito ay malinaw. Kung magpapatuloy sila sa paglahok sa usaping ito, ang mga nasa ibaba ng soul transformation stage ay papatayin. Dahil dito, agad na sumabog ang mga galit na bagyo. Ang mga cultivator na pinalikas ang kanilang mga pamilya ay tila nababaliw. Hindi sila umatras at ipinangako nilang maghihiganti kay Shumo. Gayunpaman, mas maraming pamilya ng cultivators ang naging nag-aalangan, lalo na ang mga pamilya ng cultivators mula sa Western Domain. Hindi tiyak kung sino ang nanguna, ngunit mabilis silang umalis ng tahimik at bumalik sa kanilang mga planetang pang-ensayo. Bigla, ang blockade sa Western Domain ay nagsimulang lumiit. Maraming mga pamilya ng cultivators ang nag-evaluate sa madugong paghihiganti ni Wang Lin, at pagkatapos ng matagal na panahon, unti-unti silang umatras. Sa wakas, hindi nila kayang iparaanin sa kanilang mga anak ang kamatayan para lamang sa ilang benepisyo mula sa pamilya Yao, na lampas na sa kanilang hangganan. Higit pa rito, ang mga aksyon ni Wang Lin ay nagdulot ng kilabot sa mga cultivators na ang pangunahing interes ay ang kanilang mga pamilya. Nararamdaman nila ang kabangisan ni Wang Lin. Kung magpapatuloy sila, hindi nila tiyak kung anong gagawin niya. Maliban sa mga pamilya ng Western Domain, nagsimulang mag-alangan ang mga pamilya ng ibang mga domain, ngunit hindi marami ang umalis. Pagkatapos ng lahat, hindi naman sila mula sa Western Domain. Para sa kanila, tiyak na mamamatay si Shumo at siya'y nagtatangkang lumaban bago mamatay. Kahit gaano siya magsikap, nanatili siya sa Western Domain. Dahil hindi siya makaalis, wala nang saysay ang paghihiganti. Bagamat ganoon, malinaw na naramdaman ni Wang Lin na ang presyon ng blockade sa Western Domain ay hamina. Ngunit sa panahong ito, naramdaman din niya na ang babae na kayang magsanib sa mundo ay papalapit ng papalapit. Ilang beses ay muntik na siyang maabutin. Some-angle ang noo ni Wang Lin. Napakalapit na ng pagsunod ng kalaban. Ang espasyo sa Western Domain kung saan maaaring kumilos si Wang Lin ay mabilis na lumiliit. Kung hindi siya makakahanap ng paraan para lumabas, malalagay siya sa mapanganib na kalagayan. Nagpakita si Wang Lin sa kalangitan at nagkunwaring mag-isip. Ang killing intent na naipon nitong mga nakaraang araw ay matindi. Halos parang kaya nitong mag-materialize. Ang babaeng humahabol sa akin ay nasa kalagitnaan ng Nirvana Scryer stage. Hindi ko siya kayang patayin sa sarili kong lakas, kaya't medyo magulo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at agad siyang naglaho. Pagkatapos niyang maglaho, si Yao Bingdian ay lumitaw mula sa walang kibo na espasyo. Ang mukha nito ay puno ng killing intent at pagkatapos sumulyap sa malayo, malamig na sinabi, hindi ka makakatakas. Naglakad siya at nagsanib sa mundo upang habulin si Wang Lin. Nagsalin si Wang Lin sa mundo ng may layunin na mawala kay Yao Bingdian. Habang siya'y hinahabol, hindi siya makaalis kahit saglit. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpasok sa mundo hanggang sa magdusa siya, sa wakas ay napalayo ni Wang Lin si Yao Bingdian. Ngunit tumagal ito ng 3 araw. Habang dumaraan ng 3 araw, ang blockade na ginawa ng mga cultivators sa Western Domain ay nagsimulang lumiit, parang isang bilog na patuloy na lumiit. Isang matinding killing intent ang naipon sa loob ng blockade. Ang killing intent na ito ay matindi na nakapagpasabog ng alikabok sa kalawakan. Matapos maiwasan ang pagtugis ni Yao Bingdian, nagpakita si Wang Lin sa isang abandonadong planeta na walang buhay. Pagkatapos tignan ng planeta, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at sabay niyang bamulong, gagamitin ko ito. Alam ni Wang Lin na mabilis ang oras.
Bukod sa kakayahan niyang magsanib sa mundo, ang babaeng humahabol sa kanya ay mayroon ding paraan ng pagpredict upang mahanap ang lokasyon niya. Dahil dito, kailangan niyang magmadali sa maikling panahon na nakuha niya. Agad nagsimula si Wang Lin ng pagbuo ng mga seals at mga restriction na dumaan patungo sa abandonadong planeta. Pagkatapos ng isang oras, siya'y mukhang mapotla. Isang hakbang lang siya at narating na niya ang planeta. Punong-puno ng guho, ang lupa ay may bitik, at ang lahat ng dagat ay natuyo. Pagdating ni Wang Lin, ipinadala niya ang bag ng pag-iingat at lumitaw ang Soul Flag. Inalag ang kamay, ang Soul Flag ay naging isang itim na ulap na kumalat sa paligid ng planeta. Sa loob ng ulap ay nandoon ang Blood Ancestor na may nakapikit na mata. Maraming seal ang nakapalibot dito at napapaligiran ng maraming kaluluwa sa Soul Flag. Hindi nagdalawang isip si Wang Lin at kumuha ng isang Illusory Origin Soul. Matapos durugin ito, gumamit siya ng restriction gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang Illusory Origin Soul ay nanginginig at nagpapakita ng nakakatakot na malamig na tingin. Itinapon ito ni Wang Lin at nawala sa loob ng planeta. Habang humihingal si Wang Lin, inisip niya ang mga itinuro sa kanya ni Li Yuan bago siya umalis. Ang mga annihilation restriction ang mga itinuro nito. Bagamat wala siyang mana at kulang ang lakas, may mga ilan siyang magagamit. Ang Nine Deaths Perish Formation ay isa sa mga ito. Tinawag din ito na isa sa 3 pinakamalalaking forbidden restrictions ni Li Yuan. Ang formation na ito ay hindi nangangailangan ng restriction heart, kundi ng malaking bilang ng mga origin souls. Kahit si Li Yuan ay kayang gamitin ito, ngunit masyadong mahigpit ang mga kondisyon, kaya hindi siya nakapaglagay nito dati. Tumingin si Wang Lin at medyo mapatla ang hitsura ngunit hindi tumigil. Patuloy siyang kumuha ng origin souls. Hindi marami ang kanyang illusory origin souls, dahil karamihan nito ay nilamon niya. Kaya nagdesisyon siyang gamitin ang ascendant origin soul. Patuloy niyang inilalagay ang mga restrictions at itinatapon sa planeta. Matapos ang ilang oras, naging mas mapatla ang mukha ni Wang Lin. Kumislap ang kanyang mga mata at tinitigan ang origin soul ng Blood Ancestor. Matapos magdadalawang isip ng sandali, nagpakita ng isang matibay na tingin si Wang Lin at kinuha ang origin soul ng Blood Ancestor at inilagay ang restriction sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ngunit hindi niya ito itinapon sa planeta, nanatili itong nasa itim na ulap. Matapos huminga ng malalim, nagdesisyon si Wang Lin na lubos na magtago sa loob ng planeta. Hinugot niya ang lahat ng aura niya at hindi nagpakita ng anumang bakas. Ginamit din niya ang restriction na itinuro ni Li Yuan upang magtago. Ang restriction na ito ay kakaibang misteryoso. Nang gamitin ni Li Yuan ito, hindi siya kayang matukoy ni Wang Lin. Ngunit hindi ito perpekto kapag wala ang restriction heart. Sa ganitong kaso, mayroon pa ring pagkakataon na matukoy siya ng iba. Ito ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Wang Lin ito noong siya ay napapaligiran. Sumubsob si Wang Lin sa kalaliman ng planeta at naupo. Kumislap ang killing intent sa kanyang mga mata at bamulong, "Pamilya Yao at mga pamilya ng cultivators na humahabol sa akin, may inihanda akong regalo para sa inyong lahat. Ito ay panimula lamang." Habang nagtatawa siya, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Hindi niya pinakita kahit isang pahiwatig ng kanyang aura. Para bang siya ay nagsanib sa planeta ng cultivators. Dahan-dahan lumipas ang oras. 3 araw matapos iyon, ang blockade sa Western Domain ay patuloy na lumiit. Sa araw ding iyon, ang unang grupo ng mga cultivators ay dumating sa planetang pinagtatagwan ni Wang Lin. Isang babae ang nangunguna sa mga cultivators na ito, si Yao Bindian. Ang ekspresyon nito ay malamig habang ang kanang kamay ay bumuo ng seal at parang nagpredict ng isang bagay. Tumingin siya sa planeta na pinagtatagwan ni Wang Lin, at kumislap ang mga mata nito ng malamig at sinabi, "Nandyan si Shumo." Sa likod ni Yao Bindian ay 2 miyembro ng pamilya Yao, isang lalaki at isang babae. Sila ay may relax na ekspresyon at ngumiti ang lalaki. Dahil siguro naramdaman niyang hindi na siya makakatago, naglagay siya ng formation dito. Habang nagsasalita ang binata, isang hakbang ang isinulong niya patungo sa planeta. Nag-aatubili si Yao Bindian at sumunod sa kanya. Ang mga pamilya ng cultivators na kasama nila ay nagtulungan at nagtungo sa planeta. Ngunit, tumigil ang lahat, pati na rin ang binata, sa labas ng planeta. Walang sino man ang talagang pumasok sa planeta. Ang batang lalaki ay ngumiti at malakas na sinabi, "Mga kapwa cultivador, tulungan niyo ang pamilya Yao ko na sirain ang planeta upang kahit anong patibong na inilatag niya, masira siya kasama ang planeta." Ang mga nag-aalaga sa paligid ay sumang-ayon, at walang pag-aalinlangan, agad nilang sinimulan ang pag-atake sa planeta. Sa isang iglap, lahat ng klase ng mga orihinal na spell ng enerhiya ay bumagsak sa abandonadong planeta. Malalakas na kaluskos ang umalingaw sa mga bituin at malalaking piraso ng planeta ay nahulog, na para bang babagsak na ito. Si Yao Bindian ay nagkibit-balikat. Matagal na niyang hinabol si Wang Lin, kaya alam niyang kung gaano siya katalino.
Hindi siya mag-iiwan ng ganitong kalaking pagkakataon. Habang ang malaking bilang ng mga nag-aalaga ay umatake, nagsimulang magkalat ang malalaking bato at nagkalat. Malalaking bitik ang lumitaw sa planeta na parang malalim na bangin. Nang magsimulang gumamit ng mga celestial na spell ang batang lalaki mula sa pamilya Yao, ang pagbagsak ng planeta ay lalong pabilis. Ang matinding panginginig ay kumalat at unti-unting dumating ang isang malaking alon ng lakas ng espada mula sa kalikuan habang ang isa pang pangkat ng mga nag-aalaga ay dumating. Nang makita nila ang nangyayari, nagsimula silang umatake sa nabasag na planeta ng walang tanong. Si Yao Bingyan ay nagkunot ng noo ng mas mahigpit. Pakiramdam niya may mali, ngunit hindi niya matukoy kung anong dahilan. Ang mga hindi mabilang na spells ay nagdulot ng patuloy na pagbagsak ng planeta at ang malalaking bato ay nagkalat. Dahil dito, halos ang buong lugar ay napapaligiran ng mga bato. Sa huli, isang pagsabog na yumanig sa kalawakan ang nangyari at isang malakas na panginginig ang kumalat. Ang planetang ito ay tuluyang gumuho. Ang pagbagsak na ito ay puno ng nakasisirang aura na kayang pumatay ng lahat ng nasa loob nito sa isang iglap. Malalaking bato ang kumalat mula sa epekto at ang pagbagsak ng planeta ay nagdulot ng pagka-warp ng enerhiya sa paligid. Isang aura ng kamatayan ang kumalat sa lugar. Sa sandaling iyon, habang ang malalaking tunog ay kumakalat, mas marami pang mga sinag ng liwanag ang dumating mula sa malayo. Dumating na ang isa pang grupo ng mga nag-aalaga. Lalong naging malakas ang pakiramdam ng hindi pagkakaayos ni Yao Bingyan. Bigla siyang tumingin sa paligid at nakita ang mga piraso ng bato na kumalat sa loob ng 100,000 talampakan na radius. Para bang ang mga batong ito ay napapaligiran ng mga nag-aalaga. May mali. Pinili ni Yao Bingyan ang kanyang mata at handa na siyang magbigay ng babala. Ngunit sa sandaling iyon, isang sinag ng purple na kidlat ang biglang lumitaw sa isang bato na pinakamalayong layo. Nang lumitaw ito, mabilis itong kumonekta sa isa pang piraso ng bato. Hindi ito natapos. Sa isang iglap, nagkaroon ng mga kidlat mula sa lahat ng mga bato. Sa isang sandali, lahat ng mga bato sa loob ng 100,000 talampakan ay magkakaugnay ng kidlat. Habang ang tunog ng mga crackling ay umalingaw, bumuo ito ng isang kulungan ng kidlat sa loob ng 100,000 talampakan. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sobrang bilis ng lahat. Nang magkamalay ang mga nag-aalaga, nabuo na ito. Kasabay nito, isang piraso ng fragment na nagbigay off ng panginginig ng isang Illusory Cultivator bago bigla itong gumuho. Nagdulot ito ng isang pagsabog na kasing lakas ng isang Illusory Cultivator na sumabog. Ang epekto ay malubhang nakasugat sa lahat ng nasa ilalim ng Illusory na antas. 2 tao ang agad na damyugo at ang kanilang mga mata ay nagdilim. Ang pagsabog ng pirasang ito ay parang signal, habang ang iba pang mga piraso ay sumabog isa-isa. Sa huli, ang lakas ng pagsabog ng lahat ng piraso ay magkasamang naghasik ng kaguluhan sa lugar. Ang mga galit na hiyaw at sigaw ay kumalat sa buong lugar. Ang mga nag-aalaga sa loob ay gumamit ng iba't ibang spell upang labanan ang bagyong ito habang sinusubukang makalabas. Gayunpaman, ang lakas ng mga pagsabog ay parang nagsama at naging sobrang lakas. Habang kumakalat ito, kung ang isang nag-aalaga ay mamatay, hindi na makakalabas ang kanilang orihinal na kaluluwa. Ang kanilang orihinal na kaluluwa ay masisipsip ng bagyong ito at mapipilitang sumabog, magiging bahagi ng lakas na ito. Ngunit, may maraming illusory at corporeal yang na mga nag-aalaga sa mga naghahabol kay Wang Lin. Pagkatapos ng unang kaguluhan, nagsama-sama sila. Ang kontra-atake nila ay sobrang lakas. Si Yao Bingyan ang nanguna, at tuwing siya ay umatake, malaking bahagi ng nakasisirang lakas mula sa pormasayon ay bumagsak. Para bang ang bagyong kinukontrata at winawasak ang lahat ng nasa loob ay hindi kayang tumanggap pa. Sa halip, ito ay tinutulak palabas ng pag-atake ng mga nag-aalaga. Sa isang sandali, ang mga kaluskos ng kidlat ay umabot sa buong lugar. Sa sandaling ito, isang itim na usok ang tahimik na kumalat at isang malungkot na iyak ang narinig mula sa loob nito. Ang orihinal na kaluluwa ng Blood Ancestor ay dahan-daang nag-condense. Sa sandaling nag-condense ang orihinal na kaluluwa ng Blood Ancestor, isang malamig na tinig ang nagsabi, "Sumabog." Ang tinig na ito ay mula sa tanging bato na hindi gumuho. Nang lumitaw ang tinig na ito, ang orihinal na kaluluwa ng Blood Ancestor ay naglabas ng malakas na blood-colored na liwanag bago ito gumuho. Ang isang ripple ay kumalat ng sobrang bilis pagkatapos na gumuho ang orihinal na kaluluwa. Ang bawat nag-aalaga na tinamaan ng ripple ay agad na napatay maliban na lamang kung ang kanilang cultivation ay sobrang lakas. Ang mga mata ng isang Illusory Cultivator mula sa isang pamilya sa Northern Domain ay puno ng takot. Siya ay sobrang lapit sa Blood Ancestor, at nang sumabog ang Blood Ancestor, tinamaan siya ng ripple. Humihikbi siya bago ang kanyang katawan ay gumuho. Kahit ang kanyang orihinal na kaluluwa ay hindi nakalabas at naglaho. Isang nag-aalaga mula sa Southern Domain ay malapit ng tumakas, ngunit ang kanyang katawan ay agad na nanigas nang matamaan siya ng ripple. Agad siyang sumabog sa isang ulap ng dugo.
Sa isang iglap, hindi mabilang na mga casualty sa loob ng 100,000 talampakan. Ang itsura ni Wang Lin ay lumitaw sa labas ng 100,000 talampakan. Inabot niya ang kanyang kamay at ang itim na usok ay nag-condense pabalik sa soul flag at ipinasok niya ito sa kanyang bag. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumilos at mabilis na tumakbo. Nang malapit na siyang mawala, biglang sumugod si Yao Bingyan at ang kanyang dalawang daliri ay walang awa na ipinilit. Ang mga mata ng kanyang phoenix ay puno ng puot at nagmamasid ng matinding galit. Matagal na niyang inihanda ito. Hinihintay na niya ang pagkakataon na lumitaw si Wang Lin. Kumpiyansa siya na ang daliri na ito ay tiyak na makakapatay kay Shu Mo. Ang daliri na ito ay naglalaman ng celestial na spell na Soul Perishing Seal. Ito ay espesyalisado sa pagwasak ng orihinal na kaluluwa. Isang mababaw na corporeal yang cultivator ay walang pag-asa ng kaligtasan sa harap ng Soul Perishing Seal. Nang inig ang katawan ni Wang Lin at pinilit siyang itulak ng 1,000 talampakan palayo. Damyugo siya ng malaki at naging mapatla ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Nag-backstep siya sa kawalan at tumakas ng malayo. Hindi siya patay. Nagulat si Yao Bingyan at ang kanyang mga mata ay kumislap. Nagmadali siya at tumuloy. Ang pagkagupo ng orihinal na kaluluwa ng Blood Ancestor ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming nag-aalaga na humahabol kay Wang Lin. Wala ni isa na nakahanda sa ganitong sikreto ni Shu Mo. Maraming mga miyembro ng pamilya Yao ang nandoon sa 100,000 talampakan na radius. Hindi sila nakaligtas at namatay sa pagsabog. Habang nagwawakas ang ripple, ang lugar sa loob ng 100,000 talampakan ay napuno ng dugo. Marami na ang mga namatay. Gayunpaman, ito ay isang maliit na bahagi lamang ng mga nag-uusig kay Wang Lin. Ang mga sinag ng liwanag ay dumating mula sa malayo at sa kalaunan ay nagsama-sama ang lahat ng mga nag-aalaga. Ang pagpatay na ito ay nagpang-inig sa kanilang mga isipan, ngunit ang intensyon nilang patayin si Wang Lin ay naging mas malakas. Huwag nating hayaang makalabas si Shu Mo. Kung hindi, kapag siya ay umatake, magiging kalamidad ito. Tulad ngayon, hindi na ito labanan sa pagitan ni Shu Mo at ng pamilya Yao, kundi isang labanan upang puksain ang demonyong ito. Tanging sa pamamagitan ng pagpatay kay Master Demon Shu Mo tayo magkakaroon ng kapayapaan. Habulin. Ang mga nag-aalaga na dumating kamakailan ay agad na sumugod kay Wang Lin. Ang mga mata ng mga miyembro ng pamilya Yao ay pula ng galit habang hinahabol nila si Wang Lin. Maraming nag-aalaga ang namatay sa malaking pormasayon, kaya ang pangalang Shu Mo ay kumalat ng mabilis sa All Heaven Star System. Pati ang ilang matatandang nilalang ay nagbigay pansin sa sigalot sa pagitan ng pamilya Yao at ni Shu Mo. Habang nilalabanan ng hindi mabilang na pamilya ng mga nag-aalaga at ang pamilya Yao gamit ang kanyang sariling lakas, hindi lang siya namatay, kundi nakapatay pa ng ilan at nakuha ang titulo ng Master Demon. Pagkatapos, gumamit siya ng isang pormasayon at pumatay ng hindi mabilang na nag-aalaga, na yumanig sa isipan ng mga humahabol. Kahit na natakot ang mga pamilya ng mga nag-aalaga at napilitang umatras sa paghabol, si Shu Mo ay naging bagong bituin sa All Heaven Star System. Ang mga kwento tungkol sa labanan ni Shu Mo at ng pamilya Yao ay kumalat mula sa ilang tao at naging kilala sa lahat ng nag-aalaga sa All Heaven Star System. Ang pangalang, Shu Mo, ay naging masikat. Sa Thunder Celestial Temple sa tuktok ng Cloud Pagoda, si Qing Shui ay nag-eensayo na may nakapikit na mata. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tumingin sa malayo, at bulong, ang batang ito ay may estilo na parang sa akin nung kabataan ko, magaling. Kabanata 830. Malaking plano. Ang pamamaril ay hindi tumigil, at ito ay naging mas matindi. Hindi mabilang na mga magsasaka ang lumipad na parang bulalakaw habang hinahabol nila si Wang Lin. Muling lumitaw ang figure ni Wang Lin sa kawalan. Suray-suray siyang sumulpot at umubo ng isa pang subo ng dugo na may maputlang ekspresyon. Madilim ang kanyang mga mata at mas malakas pa ang kanyang hangarin sa pagpatay. Kung wala akong sinaunang God Leather Armor, namatay na ako. Mabilis na lumabas si Wang Lin ng ilang dosenang talampakan bago siya sumanib sa mundo at mabilis na tumakas. Wala nang anumang blockade sa unahan, kaya ang pinagmula ng enerhiya sa lugar na may kalmado. Gayunpaman, hindi direktang nakatakas si Wang Lin mula sa mga humahabol sa likod niya. Alam ni Wang Lin na hanggat hinahabol siya ng babaeng iyon, sa huli ay maaabutan siya ng kabilang panig. Bukod dito, kahit wala ang babaeng iyon, hindi pa rin pipiliin ni Wang Lin na tumakas hanggang sa hindi na siya maabutin ng mga cultivator. Si Wang Lin ay sumunod sa isang simpleng prinsipyo, kung hindi ako sasaktan ng iba, hindi ko sila sasaktan. Kung nasaktan nila ako, papatayin ko sila. Ang mga nag-uusig sa kanya ay nag-apoy na ng kanyang galit. Paano niya hahayaang makaalis sila ng ganoon na lang? Kung gusto niyong patayin ako, kailangan niyong magbayad ng halaga. Ang mga mata ni Wang Lin ay malamig na malamig. Ang katawan niya ay kumislap at nagsanib siya sa mundo. Ang mga hindi mabilang na cultivator na naghahabol kay Wang Lin ay dumaan sa hangganan ng kanlurang at hilagang mga dominyo.
Ginamit nila ang iba't ibang spell para mapabilis ang kanilang sarili habang hinahabol si Wang Lin. Ang hangarin nilang pumatay ay parang isang hindi matalim na espada na papalapit kay Wang Lin. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw sa Hilagang Dominyo. Ito ang unang lugar na kanyang pinuntahan nang dumating siya mula sa Alliance Star System. Hindi kumilos ang kanyang kalooban at kumalat ang kanyang divine sense, naghahanap ng isang bagay. Matapos ang isang sandali, nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin at isang alon ng enerhiya ang lumitaw sa likod niya. Hindi nag-atubili si Wang Lin na maglakad pasulong at maglaho. Nang lumitaw si Yao Bintian, naglaho si Wang Lin. Ang mukha ni Yao Bintian ay puno ng galit. Nagbuga siya ng malamig na hinga at nagpatuloy sa paghabol. Hindi nagtagal ay dumaan ang mga sinag ng liwanag. Sila ang mga cultivator at miyembro ng pamilya Yao na naghahabol kay Wang Lin. Sa buong daan, hindi gaanong umalis si Wang Lin dahil hinihintay niya ang mga cultivator na ito. Ang kanyang puso ay puno ng galit na pumatay. Hindi niya papayagan na makaligtas ang sinuman at nais niyang mahuli silang lahat ng sabay. Lalo na ang malamig na babae na maaari ring magsanib sa mundo. Tanging sa ganitong paraan siya magkakaroon ng panahon upang magpahinga. Kung hindi, sa patuloy na paghabol ng mga taong ito, wala siyang panahon para magpahinga. Nagdesisyon din si Wang Lin na hindi siya magpapatawad sa mga pamilya ng mga cultivator na ito. Binigyan na niya sila ng babala, ngunit nagpatuloy pa rin silang magtangkang patayin siya. Dahil dito, kailangan nilang magbayad ng presyo. Habang ang kanyang malakas na galit ay nagpapalakas, lalong naging malamig ang mga mata ni Wang Lin. Sa Hilagang Dominyo, mas madalas nang lumitaw si Wang Lin kaysa dati. Tuwing lumilitaw siya, nagsisimula siyang maghanap. Gayunpaman, agad niyang binawi ang kanyang divine sense dahil hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras bago siya magsanib muli sa mundo. Kung siya ay medyo mabagal, aabutan siya ng babaeng iyon. Dahil dito, bumagal ang kanyang bilis. Dahan-dahan nang lumipad ang mga naghahabol na cultivator sa Hilagang Dominyo. Ngunit ang mga cultivator mula sa Hilagang Dominyo ay nagsimulang magdalawang isip. Ang iba sa kanila ay pinili ng umalis. Ang mga planetang pinaslang sa kanlurang dominyo ay ikinagulat nila. Ngunit kahit na nakagugulat, hindi ito nakaapekto sa kanila noon. Ngunit sa oras na ito, kung magwala si Shumo dito, ang magiging resulta ay hindi kayang imaginein. Sa ganitong pag-iisip, ang mga miyembro ng mga pamilya ng cultivator mula sa Hilagang Dominyo ay nanatili sa likod at dahan-daang umalis. Ngunit may mga tao pa ring naively na naghahabol kay Wang Lin kahit na ang kanilang mga pamilya ay nasa Hilagang Dominyo. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw sa gitna ng Hilagang Dominyo malapit sa 5 pangunahing planeta. Pamilyar siya sa lugar na ito, lalo na sa planetang Ranyun kung saan siya nanirahan ng halos 100 taon. Kahit na bumalik siya rito, wala siyang oras upang maghinagpis. Kumalat ang kanyang divine sense at agad kumislap ang kanyang mga mata, nagpapakita ng isang hitsura ng kasiyahan. Nakita ko na. Nasa Hilagang Dominyo pa rin. Ang katawan ni Wang Lin ay kumislap at tumakbo patungo sa 5 pangunahing planeta. Sa Hilagang Dominyo, isang kakaibang bagay ang lumitaw sa tabi ng 5 pangunahing planeta. Maraming cultivator ang nakakita nito bilang isang malaking, oblong na nilalang. Mayroong maraming mga tentacle na umaabot mula sa katawan nito at ito'y labis na nakakatakot. Buti na lang at hindi ito nakasakit ng sinuman. Nang dumaan ito sa tabi ng 5 pangunahing planeta, ang katawan nito ay kumontrota at naging isang planeta. Sa mga nakaraang taon, ang mga debris sa kalawakan ay naakit dito at isang manipis na layer ng lupa ang nabuo sa ibabaw nito. Kung titingnan mula sa malayo, hindi ito maipagkaiba sa isang planetang ginagamit sa cultivation. Ngunit alam ng mga cultivator mula sa Hilagang Dominyo na hindi ito isang planetang ginagamit sa cultivation at hindi ito dapat puputaktihin. Kahit na dumaan sila, iiwasan nila ito at hindi nila kayang magtungtong sa planeta. Ang isang makapal na itim na fog ay dahan-daang pumuligid sa planeta at naglalabas ng isang malamig na aura. Sa nakaraang mga taon, ito ay naging isang ipinagbabawal na lugar sa Hilagang Dominyo. Ito ang Moongazer Serpent mula noon. Sa araw na iyon, ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw sa labas ng planetang nabuo ng Moongazer Serpent. Tinutok niya ang tingin sa Moongazer Serpent nang may pag-iingat, ngunit hindi nag-atubiling pumasok sa fog. Nang pumasok siya sa fog na nakapaligid sa Moongazer Serpent, lumitaw si Yao Bintian. Tinutok niya ang tingin sa fog at nagkunot ng noo. Tinukso niya ang lahat patungo rito, kaya't may ginagawa siyang plano. Ang mga mata ni Yao Bintian ay kumislap, parang kaya niyang tumtsuan itatago sa fog at makita ang nasa loob. Sa sandaling ito, mga sinag ng liwanag ang dumating mula sa malayo. Dumating na ang mga cultivator at miyembro ng pamilya Yao na naghahabol kay Wang Lin. Nakaramdam na ang mga cultivator mula sa Hilagang Dominyo ng masamang pakiramdam. Nang makita nila ang planetang nabuo ng Moongazer Serpent, ang kanilang mga mukha ay naging malungkot. Hindi ito isang planetang ginagamit sa cultivation kundi isang kakaibang hayop. Ako mismo ang nakakita sa hayop na ito na naging planeta.
Bagamat walang kakayahang lumaban ng hayop na ito, hindi pa rin ito isang mabuting bagay. Baka nga pinatanggal tayo ni Shumo para gamitin ang nilalang na ito upang patayin tayo. Hindi kumilos agad si Yao Bingyan, kundi maingat na nagmamasid. Sa sandaling ito, dumiretso si Wang Lin sa itaas ng Moongazer Serpent at dumaan sa itim na fog. Ang lupa ay puno ng mga bitik at ang mga tentacle ay sumasayaw mula sa gilid. Parang walang gaanong pagbabago mula noon. Naglabas ng isang ngiti si Wang Lin at tumakbo papasok sa katawan ng Moongazer Serpent. Sinundan niya ang landas na ginawa niya noon at nagtungo sa kinaroroonan ng buto ng Moongazer Serpent. Halina kayo ay atakihin ninyo ako. Hanggat galit kayong lahat sa Moongazer Serpent, malulutas ang lahat. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng mabangis na liwanag.